kayo rito. Nariyan na siya. Hindi ko kayo iiwan, Nay! Sumama na kayo sa akin! Nakakayanin pang tumakbo ng mabilis sa anak. Hindi ka rin ako magtatagal. Mas importante na mailigtas mo ang buhay mo. Berta, ilayo mo na sa dito. Madali kayo. Oo, sige. Kimberly, halika na. Hindi ako aalis dito, Nanay Berta, hanggat hindi ko kasama si Nanay! Kailangan maubos ko ang mga aswang na yan! Nay! Gumising ka, Nay! Wala na ang nanay mo, Kim. At hindi mo sila kakayanin mag-isa. Makinig ka sa... Tay! Hindi! Huwag sila! Huwag sila! Huwag! Tay! Panoorin mo kung paano ko gugutay-gutayin ang katawan ng tatay mo! Huwag! Ito ang kabayaran ng pagpatay mo sa asawa mo! Huwag! Tay! Alas 10:15 ng umaga, araw ng linggo. Kaharap ang screen ng laptop at habang patuloy akong nakikipagtitigan sa cursor. Paulit-ulit ko pang pinag-iisipan kung itutuloy ko ba ang paggawa ng liham. Matapos ang mahabang deliberasyon ko sa sarili ko, alas 11 na ng gabi nang sa wakas ay makapagdesisyon ako. Naituloy ito at sinimulan ko na ngang isulat ang kwento ko. Dear Song Diaries and Madam Venus, isang magandang umaga po sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kim. Nagtatrabaho ako sa isang malaking gusali sa BGC. Working in a corporate world, walang kahit sino sa mga taong nakapaligid sa akin ang mag-aakala na meron akong extraordinaryong nakaraan. An extraordinary childhood that I kept as a deep secret. 18 years old ako nang lumuwas ako ng Manila mula sa probinsya para magkaroon ng normal na buhay. Nag-aral. Nakapagtapos at nakapagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Sa loob ng mahigit 12 taon, pinilit ko na makibagay sa mga taong nakakasalamuha ko, lalo na sa mga kasama ko sa trabaho. Dahil ang image ko sa trabaho ay nerd, loner at tahimik. Madalas akong nabubuli ng mga kasama ko. Kaya naman nakipagkaibigan ako sa mga taong inakala ko ay kaibigan ko. Pero hindi rin nagtagal ay nalaman ko na hindi totoong kaibigan ang turing nila sa akin. Saling pusa kumbaga. Dahil ang akala nila, tanga at utu-uto ako. Dahil doon ay sinakyan ko ang trip nila. Hanggang sa nagbago ang lahat nang minsan magbakasyon kami ng mga so-called friends ko. At dinala ako sa lugar na inakala kong hindi ko na makikita pa. Ang probinsya kung saan ako nagmula. Ang pagbabalik ko doon ay ang pagbabalik din ng mga nilalang na matagal ko nang tinalikuran at pilit kinalimutan. Ang mga sambag o mga aswang na may kahalintulad sa mga vampira. Mga ma'am sir, nandito na po tayo. Wow! Ang ganda naman dito! Hindi ba masyadong liblib to? Mahal, yun nga ang may thrill eh. Oh, Kim, ayos ka lang. Bakit ang tahimik mo? Tulala ka dyan para kang nakakita ng multo. Aha. Oo, ayos lang. Sino nga ulit ang nag-decide na dito tayo pumunta? Dapat kasi kamigin tayo. Nagkaroon ng mga problema sa flight at sa accommodation, kaya last minute change of plans na. Si Hector ang nakakita nito, kaya umagi na kami ni Ate Gladys. Mas malayo, mas safe. Hindi kami mabubuking ng mga asawa namin. At least dito, sure ako na walang makakakilala sa amin ni Hector. At saka tingnan mo naman, oh, ang peaceful, puro puno at bundok na nasa paligid natin. May ilog din po pala na malapit dito. Oh, see? Masaya dito. Mali na pumunta tayo dito. Mapapahamak lang tayo. Ha? Ano ulit ang sabi mo, Kim? Ha? Ang sabi ko, mag-iingat kayo sa paglabas nyo. Hindi natin kabisado itong lugar na to. Okay lang yun. Yun lang mas Pasok na po kayo. Inihandle na po ng may-ari yung mga kakailangan ninyo. Pati na yung mga kwarto. Yan ang gusto ko. Halika na dito, mahal. Thank you, kuya. Tawagin ka lang namin kapag may kailangan pa kami. Sige po, ma'am.
Hindi ba natatakot yung dalawa na yan? Paano kung mabuking sila ng mga asawa nila? Hayaan mo, buhay nila yan. Pumasok na ako sa loob ng kwarto ko at nahiga sa kama. Sa tagal ng panahon na iniwasan ko ang lugar na iyon, hindi ko inakala na ang tadhana mismo ang nagbalik sa akin doon. Nasa isang liblib na bayan kami sa isa sa probinsya sa Visayas. Ang lugar na ilang taon nang pinangingilagan ng mga karatig bayan dahil sa lagim na nababalot sa lugar na iyon. Tama, napakaganda doon. Mistulang isang paraiso pero kapag kumakagat na ang dilim, ay mistulan ka rin dinala sa impyerno. Maya-maya ay lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa labas ng bahay. Kim! Saan ka pupunta? Dito lang? Narinig ko na tinatawag ako ni Faye pero hindi na ako lumingon. Patuloy akong humakbang palayo. Sa aking paglalakad, isang direksyon lang ang tinungo ko. Ang dati naming bahay. Dahil ang lugar na iyon ay ang mismong lugar kung saan ako pinanganak at lumaki. Dito sa bahay na ito sa aking harapan, ang naging pipig saksi ng masasayang alaala ko kasama ang aking buong pamilya. Nangilid ang luha ko at hindi ko namalayang nakapasok na pala ako sa bakuran. Miss, anong kailangan ninyo? Sino sila? Ha? Pasensya na ho. Nasa loob ka na ng bakuran ko eh. Pasensya na. Sorry. Oo, Madam Venus. Hindi na sa amin ang bahay niyon. Nang umalis ako sa lugar na ito ay ibinenta ko na ang lupa at bahay namin. Kasabay ng pag-alis ay iniwan ko doon ang masamang nakaraan ko at ang dating ako. Ang perang pinagbentahan ko nito ay ginamit ko para makapagsimula ng maayos na buhay sa Maynila. Samantala, agad akong lumabas at nahihiyang humarap sa lalaki. Nang tumingin ako sa kanya, nakita ko na tulala ito at halos hindi kumukura habang titig na titig sa akin. Oh, okay. Okay lang. Ano kasi, Teka, kilala kita. Ikaw si Kim, hindi ba? Kimberly? Tuluyan akong naiyak sa tuwa nang makilala ko ang matandang babae na lumabas mula sa bakuran ng kanilang bahay. Si Nanay Berta, ang matalik na kaibigan ng aking namayapang ina. Lumapit siya sa akin at tinitigan ako ng mabuti. Nang makilala niya ako, doon na siya naging emosyonal. ako nga po, Nay Berta. Ay, Diyos ko, anak. Kimberly, natutuwa ako makita ka ulit. Ako rin po. Ay, siya nga pala. Magpakilala ka na. Kim, ang pamilya niya ang nakabili ng bahay at lupa niyo. Clay, siya yung kinikwento ko sa iyo. Si Kimberly. Hi, Kim. Sa wakas nakilala naman kita ng personal. Palagi kang binibida sa akin ni Nanay Berta eh. Tama siya. Ang ganda-ganda mo nga. Ako pala si Clay. Short for Clarence. Hi, Clay. Nice to meet you. Kim? Kim! Nasaan ka na? Nay, babalik ko mamaya ha. Hapon, nang makatulog ang mga kasama ko sa bahay ay agad akong lumabas at bumalik kay Nanay Berta. Nang makita niya ako ay tuwang-tuwa niya akong niyakap ng mahigpit. Dahil doon ay pareho kaming naiyak. Mahigit isang dekada na rin mula nang huli kaming magkita. Dinala niya ako sa loob ng kanilang bakuran at doon kami nag-usap. Diyos kong bata ka. Ang akala ko nagkakamali ako. Ay, kumusta ka na? Abay, dalagang-dalaga ka na. Pumuti ka at lalo kang gumanda. Salamat po, Nay. Maayos naman po ako. Nagtatrabaho po ako ngayon sa isang malaking kumpanya sa May Taguig. Naku mabuti naman at napaayos ang buhay mo sa Maynila. May asawa ka na ba? Wala pa po. Wala nga boyfriend eh. Naku, ilang taon ka na nga ulit? 30 po. Uy, magkaedad pala tayo. Oo nga, alam mo ba na pareho kayo ng sinapit itong si Clay? Wala na rin kasi ang pamilya niya. Wala na? Ibig sabihin, Pinatay sila ng mga sambak. buhay pa rin sila. Kailanman ay hindi sila naubos.
Nadagdagan pa nga. Pero ang iba sa kanila ay nakikihalubilo na dito sa Patag. Oo nga pala. Ikaw yung naririnig ko sa kwento ng mga taga rito na magaling na Matagal ko nang tinalikuran yon. Kaya kalimutan mo na. Iba na ang buhay ko ngayon. Pero anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabihan na kita na huwag ka na babalik dito? Sa maniwala't kahit hindi ko alam na dito sa probinsya na to kami pupunta. Sa Camiguin dapat ang punta namin. Bigla palang iniba ng mga kasama ko ang location namin na hindi pinapaalam sa akin. Kung alam ko lang, hindi na sana ako sumama. Mag-iingat kayo sa gabi. Gumagala pa rin sila. Pero ang target nila ngayon ay ang mga dayo. Yung walang mga alam tungkol sa aswang. Nga pala, pwede bang pumasok sa loob ng bahay mo? May titingnan lang ako. Sige, halika. Sumunod ako kay Clay matapos magpaalam saglit kay Nanay Berta. Nang pumasok kami sa loob ng bahay, agad bumalik ang masasayang alaala ko sa bahay na yon. Napangiti ako nang wala sa oras. Bago na ang mga gamit sa loob ng bahay, pero may ilang gamit ang naroon na pamilyar sa akin. Gaya na lang ng lampshade at ang sofa na gawa sa kawayan, maging ang dining table. Naroon pa rin ang painting na ang tatay ko pa mismo ang gumawa. Nostalgic? Oo. May mga gamit pala kami na hindi mo tinapon. Maayos at maganda pa naman eh. Tsaka matibay. Tingnan mo, hanggang ngayon buo pa. Clay, may nakita ka bang mga gamit dun sa kubo sa likod? Tinapon niyo na ba? Parang alam ko na yan. Eto ba? Biglang inalis ni Clay ang flower vase sa ibabaw ng maliit na mesa doon sa sala at inalis ang kulay puti na telang nakatakip doon. Ang lumang baol namin. Nagmadali ako lumapit at binuksan yun. Doon ko nakita ang mga lumang gamit ko na inakala ko na hindi ko na makikita pa. Ang lahat ng naroon ay mga gamit ko noon. Naroon pa rin ang paborito kong yantok na kapag hinila ay nagiging maliit na espada. Tinago ko talaga yan. Ang gaganda pa kasi. Nakakapanghinayang kung itatapon ko. Tsaka minsan nagagamit ko siya sa pakikipaglaban sa aswang. Manunugis ka? Hindi. Albularyo, hindi mo ba napansin sa paligid mo? Sinunod ko siya at doon ko lang napansin ang mga gamit ng pang-albularyo. May mga langis, iba't ibang dahon o sanga ng puno. May buntot pagi, mga kandila, tawas, at kung ano-ano pa. Natigilan ako nang makita ang isang picture na nakadisplay doon sa sala. Pamilya mo? Oo, Kailan pa sila namatay? 5 taon ang nakakalipas. Hindi tayo nagkakalayo ng karanasan. Hindi ako tumalikod, pero sinantabi ko ang pagiging albularyo. At tinapos kong pag-aaral ko dahil yun ang pangarap sa akin nila nanay. Pagkatapos, nakakuha ng magandang trabaho sa kabilang bayan. Pero minsan, ginagamit ko pa rin ang pagiging albularyo ko. Ginagamot ko yung mga lumalapit sa akin na may sakit o kaya nakulam o nabarang. Minsan nakikipaglaban sa aswang. Isang beses nga ay napatay ko ang pinakamatandang aswang sa tribo ng mga sambag. Hanggang isang gabi, habang nasa trabaho ko, natiyempuhan nila na nasa labas pang parents ko. Kinuha sila ng mga sambag at doon pinatay sa kanilang tribo, tapos inuwi silang bangkay. Yun ang sumalubong sa akin ng umaga nang makauwi ako. Mapaghiganti ang mga sambag. Isang buhay ng katribo nila ang kunin mo. Buong pamilya mo ang kapalit. Matagal ko na silang gustong patayin. At ngayon nandito ka na, Kim. Baka pwedeng tulungan mo ako. Clay, tapos na ako dyan. Matagal ko nang tinalikuran yan. Hindi mo man lang bibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng pamilya mo? Sige, aalis na ako. Sandali lang. Bago ka umalis, kunin mo to. Lumingon ako kay Clay at inabot niya sa akin ang mga bawang, isang garapon na asin at insenso. Nang hindi ko kunin yon, sapilitan niyang nilagay iyon sa kamay ko. Pagkatapos ay sunod na ibinigay ang yantok. Panlaban habang narito ka.
Siguradong dadalaw sila mamayang gabi sa tinutuluyan ninyo. Umaaligid ang mga aswang kapag nalaman nila na may dayo sa bayan na to. Hindi na nila malansi ang mga residente dito. Kaya ang madalas nilang nabibiktima ay mga hindi taga rito. Yung walang alam sa mga aswang? Sige, salamat. Ibabalik ko na lang bago ako umalis. Okay. Mag-iingat ka habang nandito ka. Umuwi ako matapos yun. Para hindi makita ng mga kasama ko ang dala ko, dumaan ako sa likod ng bahay at doon itinago ang mga binigay ni Clay. Papasok na dapat ako sa loob ng aksidente kung narinig ang usapan ng mga kasama ko tungkol sa akin. Nasaan si Kim? Ewan ko. Nagising ako, wala na siya eh. Baka lumabas na naman yun. Ang weird talaga ng babaeng yon. Lalo na nang dumating tayo dito. Pansin ko rin nga eh na parang alam niya na tong lugar na to. Taga rito ba siya? Ma at pa, malay ko at nakaalam ko kung bakit ba kasi sinama-sama pa natin yung salim pusa niyong kaibigan eh. Sana pala hinayaan natin pumunta sa Kamigin mag-isa para lalong magmukhang tanga. Ikaw tong may sabi na isama eh. Hindi ako si Faye. Maraming pera yon, hindi nyo ba alam? Para may manglilibre sa atin. Nakatipid pa tayo. Sa bagay. At saka, para may tagaluto tayo at may nauutusan. Exactly! Yun ang papel niya, kaya natin siya dinala dito. Pero, tatanga-tanga talaga yun eh. Paniwalang-paniwala na kaibigan ng turing natin sa kanya. Hindi niyo pala gusto yung babaeng yun, bakit niyo pa sinasama sa circle of friends niyo? Eh, may pakinabang pa eh. Appear! Eh paano kung makala tayo na inuuto niyo lang siya? Hindi yun. Tanga naman yun eh, walang alam. Sige lang. Hintayin niyo lang hanggang matapos ang bakasyon na to. Sisiguraduhin ko na hindi kayo makakangiti pagkatapos nito. Lihim akong natatawa matapos pindutin ang red stop button ng video recording. Wala rin kaalam-alam ang mga ito na ikipaglaro lang din ako sa kanila. Isa-isa kong tiningnan ang mga pictures ni Gladys at Hector na magkasama at magkakandong. Ang mga videos nila na sikreto kong kinuhaan habang nagtatalik sila palihim sa opisina. Kasama na doon ang mga pictures at iba pang ebidensya ng pagnanakaw ni Faye sa kumpanya. Gising na pala kayo? Oh, Kimberly. Saan ka na naman galing? Doon lang sa kapitbahay. Tinawag kasi ako. Ikaw talaga umalis ka na wala kami ano? Ang sarap ng tulog niyo kanina eh. Kaya hindi na ako nang istorbo. Teka lang. Magluluto na ako para may makain tayo. Guys, labas tayo pagkatapos kumain. Baka may masayang ganap dito sa gabi. Oo nga, ghost hunting! Exciting yun! Aswang hunting. Ayaw niyo? Aswang? May aswang dito sa lugar na to? Hindi mo ba alam? Nasa liblib na baryo tayo. Maraming sekreto ang pusod ng gubat. May mga nakatira dyan na hindi natin alam kung tao. Ay naku, huwag ka nang manakot dyan. Magluto ka na lang, gutom na kami. Gabi. Nasa kwarto na ako at nakahiga na nanonood ng videos habang ang mga kasama ko ay nasa sala pa. Nagtatawanan at nagkukwentuhan at nagiinuman. Mula doon ay naririnig ko na ako na naman ang pinag-uusapan nila. Tinatawanan at nilalait. Sa totoo lang, Madam Venus, wala akong pakailam sa iniisip nila sa akin. Dahil una sa lahat, gaya nila, may kipagplastikan rin naman ako sa kanila at may dahilan kung bakit ko sila pinapakisamahan. Pero hindi ko maiwasang malungkot na may mga taong gaya nila. Magaling manglait at maliitin kapag nakatalikod. Kapag kaharap naman ay parang mga santa. Ilang sandali pa ay bumangon ako at dinikit ang tenga ko sa pinto para pakinggan ng kanila ang pinag-uusapan. Sabi sa inyo eh, weird yang si Kim. Aswang daw. Kaya nga, mananakot pa. Ako nga aswang sa'yo mamaya. Kaya humanda ka sa akin. Ano ka ba? Ikaw talaga, nandiyan si Faye oh. Eh ano? Sanay naman nasa atin yan eh. Nakakainis kayo. Ang lakas yung manginggit. Ay, sayang, wala akong jowa ngayon. Aba, mga hunting ka ng pogi dito.
Ay, speaking, may nakita akong pogi kanina. Yung kausap ni Kim. Oh, ano bang hinihintay mo? Landi na agad! Mukhang si Kim ang type eh. Titig na titig sa kanya kanina. Hindi man lang nga ako tinapunan ng tingin. Eh, di ba si Jason? Yung crush mo, siyang niligawan? Oo nga, sabi mo dati, maliligaw mo yun. Eh bakit si Kim ang niligawan? Sabagay, maganda si Kim lalo kapag nakaayos. Maputi, sexy, maamang mukha, magandang mga mata. Yung tipong kahit pinagpapawisan, mukhang mabango pa rin. Mas maganda pa nga siya sa inyo eh. Excuse me, kuya. Binastad ko si Jason. Option niya lang yung si Kim. Akala ko ba crush mo? Ba't mo binasted? Alam ko na kung bakit mainit ang dugo niyo sa kanya. Nai-insecure kayo dahil mas maganda siya sa inyo, di ba? Hindi Ikaw sino bang kakampi mo? May gusto ko rin yata sa babaeng yun eh. Wala, ano ka ba? Ikaw ang mahal ko. Alam ko na. Bakit hindi na rin si Jess? Yung tour guide natin? Ay, oo nga. Pogi din yun. Bukas, para na rin double date tayo. Napatingala ako nang marinig ang nakakatakot na alalong ng aso sa paligid. Habang silang tatlo sa labas ay biglang huminto sa pag-uusap. Mabilis na pumaling ang ulo ko nang marinig ang mahinang yabag ng mga paa na tumatakbo sa paligid. Mahina lang yon. Pero sa mga kagaya ko na malakas ang pandinig, rinig na rinig ko iyon. Kasunod nito ay ang kaluskos sa paligid. Ano yun? Ewan ko. Parang may tao sa labas. Hindi. Parang may mga mabangis na hayop. Kuya Hector, tingnan mo kaya. Ayoko nga. Baka mamaya kung ano pa yan eh. Tapos alakayin tayo. Ay, may kumakatok sa bintana. Diyos ko po. Bakit tinugalima? Sa halip na lumabas ay tatawa-tawa lang ako na bumalik sa aking kama. Sumulyap ako sa bawang at asin na nasa bintana ng kwarto ko. Pagkatapos sa iba pang bawang at asin na nasa sahig, sinadya kong hindi ilagay ang mga iyon sa bintana at pinto para matakot ang tatlo. Gusto ko silang paglaruan. Gusto kong malaman kung matapang din ba silang humarap sa mga aswang. Gaya ng kung gaano sila katapang kapag kung ano-anong masasama na ang sinasabi nila sa akin kapag nakatalikod ako. Buksan mo na, Kuya Hector. Baka mamaya may nag-trip lang sa atin eh. Wag! Wag mong basta bubuksan ang pinto kung hindi mo sila kayang labanan. Hindi mga tao ang nasa labas. Mga aswang. Kapag nakapasok sila dito, hindi kayo makakauwi ng buhay sa pamilya nyo. Aswang? So, hindi ka nagbibiro kanina? May sinabi ba akong joke lang sa huli ng sentence ko kanina? Kinuha ko ang bawang at sinabit iyon sa mga bintana pagkatapos ay nilatag ang mga asin. Habang ginagawa niya iyon ay nakatingin lang ang tatlo na bakas ang takot sa muka. Pigil na pigil akong tumawa ng mga sandaling iyon, Madam Venus. Samantala matapos iyon ay kinuha ko ang 2 insenso, saka sinindihan iyon. Ano yan? Insenso, para lumayo sila at hindi makalapit dito. Anong gagawin mo? Hoy, huwag mong buksan ang pinto. Baka pumasok sila. Nervyosa ka naman eh. Una kong nilagay ang isang insenso sa pinto sa likod ng bahay. Pagkatapos ay pumunta naman ako sa front door. Pagkabukas ko ng pinto ay agad nasipat ng matatalas na mata ko ang 2 pares ng pulang mga mata na nakatago sa dilim at likod ng masukal na halamanan. Kinuha ko ang yuntok ko at mahigpit yung hinawakan. Natigilan ako na biglang lumabas wala sa likod ng mga makakapal na halaman ang 2 aswang. Yung asin! Abot niyo sa akin ang asin! Ayoko nga lumapit dyan. Baka lumapit din yung aswang. Mamili ka! Ibibigay mo sa akin yung asin o mamamatay ka kapag napasok tayo at kinain ka nila!
Eto na, eto na. Mga tayo, gustong-gusto namin makipaglaro sa mga bagong salta na gaya ninyo. Laro? Sige! Makikipaglaro ako sa inyo. Matapang ka, babae. Hindi mo kilala ang hinamon nyo. Ilapag ko ang insenso sa tapat mismo ng pinto at pinatong ang asin sa ibabaw ng mesa na naroon sa bakuran. Pagkatapos ay humakbang ako palapit sa mga aswang. Bahagya akong pinaling ang ulo ko nang marinig na tumakbo si Faye palapit sa pinto. Kim! Bumalik ka dito! Magpapakamatay ka ba? Doon ka na sa loob! Matapang ka, babae. Kim! Nang biglang sumugod ang mga aswang, sinalubong ko sila ng pagbato ng asin pagkatapos ay sumugod ako sa kanila. Sinalubong ko sila ng sunod-sunod na malakas na palo ng yantok kahit saang parte ng katawan. Hanggang sa makabawi ang aswang at sumugod sa akin gamit ang mahaba nitong mga kuko. Napaatras ako sa corner ng mesa. Bago pa man ako sakta ng aswang, ay bigla akong binulot ang maliit na espadang nakatago sa loob ng yantok at yun ang pinagsalag ko sa mga aswang. Binabaga mo ko, babae. Sa lahat ng tayo dito sa bayan na to, ikaw lang ang matapang na lumaban sa amin. Dayo? Dito ako sa bayan na to pinanganak at lumaki. Kaya kilala ko kayo. Ang aswang na kung tawagin ay sambag. Mga aswang na may dugong vampira. Sino ka bang babae ka? Yeah! Hindi ako natatakot sa inyo! Para sa kalaman mo, ilan na sa kalahi nyo ang napatay ko! Kung ganun, papatayin kita. Pagkatapos ay iaalay ko kay ama ang katawan mo! Nang akmang susugod na ang isa pang aswang, ay sinalubong ko ito ng malakas na sipa. Natumba ito at kasabay ng pagtayo nito, ay inipon ko ang lakas ko at itinulak ang aswang sa harap ko. Mabilis na nahiwa ko ang braso nito. Sa paglapit ng isa pang aswang ay binigyan ko ito ng isang malakas na sidekick. Pagkatapos ay sumugod ako palapit at walang awa na sinaksak ito sa dibdib. Akmang susugod ang isa pang aswang nang mula sa labas ay may tumalon papasok na bakuran at hinarang ang sarili sa akin. Sunod ko nilang narinig ay ang malakas na sigaw ng aswang kasunod ng malakas na hagupit ng buntot pagi. Hoy, aswang! Ako ang harapin ninyo! Hindi yung babae ang pinagtutulungan ninyo! Hindi pa tayo tapos. Babalikan ko kayo. Duwag! Bumalik ka dito! Ikaw pala, Clay. Hayaan mo na siya. Tulungan mo nila ako dito. Ilabas natin. Pinawakan ko sa buhok ang aswang at hinila ko iyon sabay ginilitan ko ng leeg. Bumagsak ang katawan nito sa paanan ko, habang isa naman ay mamadaling tumakas. Hahabulin pa sana ito ni Clay nang pigilan ko. Matapos yun ay hinila namin ang aswang palabas ng bakuran at tinapon sa bungad ng gubat. Saka agad ako bumalik sa loob. Bago umalis si Clay, ay humarap muna siya sa akin at ngumiti. Salamat. Naroon ako sa bakuran at naglalagay ng insenso nang marinig ko ang sigawan mula dito. Kaya napasugod ako. Nakalimutan ko na nandito palang dakilang mga... Hindi na ako yon. Nagkataon lang na kailangan ko lumaban ngayon. Sabi ko nga. Pero buti na lang at nakaabot pa ako. Ayos ka lang ba? Hindi ka nilang sugatan? Hindi naman. Okay lang ako. Para sa matagal ng huminto, magaling ka pa rin makipaglaban. Sige, uwi na ako. Mag-iingat ka. Nang pumasok ako sa loob at isinarado ang pinto, natigilan ako nang mapansin na tulala ang tatlo habang nakasunod ng tingin sa akin. Bakas ang gulat sa mukha na sinundan nila ako ng tingin. Alam ko na dahil iyon sa nakita nilang pakikipaglaban ko. Natakot pa sila nang iangat ko ang patalim na may bahid ang dugo ng aswang. Kumuha ako ng basahan, saka iyon pinunasan bago ibalik sa kaluban. Nakita niyo na ang aswang.
Kaya mag-iingat kayo sa mga balak niyong puntahan dito sa lugar na to. Uulitin ko, hindi ligtas dito. Sige, good night. Good night. Kinabukasan, pasado 7:00 ng umaga, sakto sa oras para maghanda para sa pag-alis namin. Bumangon ako at kinuha ang tuwalya ko saka lumabas ng kwarto. Ako at maging mga kasama ko ay parehong natigilan at natulala nang tumingin kami sa isa't isa. Nagulat ako nang makitang nakabihis na silang tatlo at sinusukbit na ang mga bag habang ang tour guide namin na si Jess ay nasa labas ng bahay. Nagulat naman sila sa bigla kong paglabas ng kwarto. Ang aga niyo naman kumilos. Saan ang punta niyo? Sa mamamasyal. Mamamasyal? Saan? Mag-hiking. Hiking? Di ba sinabi ko na sa inyo na delikado sa lugar na to? Lalo sa gubat. Dahil doon nakatira ang mga aswang. Mapapahamak kayo. Hindi pa ba kayo natakot sa nakita nyo kagabi? Saka, di ba dapat kasama nyo ako sa mga lakad nyo? Nagtanong naman kami kay Jess kanina tungkol sa aswang. Safe naman doon sa gubat. Pasensya ka na, Kim. Hindi ka na namin may isasama eh. Masikip na kasi sa sasakyan. Sakto lang sa aming 4 yung space. Ay kapag dumagdag ka pa, masikip na. Oo nga naman. Bukas ka na lang sumama sa amin. Mas mabuti siguro na libangin mo na lang ang sarili dito. Mamalengke ka. Magluto mo ka, ganun, para may pagkain na rin pag uwi namin. Ganun ba? Ay ambot sa inyong tanan. Lingaw-lingaw lang sa inyong laag. Bantay mo sa aswang ha? Basinderahon mo dihas lasang. Babo. Ano? Ang sabi ko, ingat kayo at enjoy. Mga ma'am, sir. Halina po at baka mahuli tayo. Bago umalis ay ilanganing umiti si Faye na halatang guilty at hindi rin makatingin sa akin ng diretsyo. Habang si Gladys ay mataray at pairap akong tiningnan. Umuwi pa ako sa kanila nang nakangisi pagkatapos ay sinarado ang pinto. Anong palagay niyo sa akin? Alila niyo? Hihintayin kayo sa pagbalik niyo at pagluluto kayo? Ikaw na babae ka. Ay nako, hindi mo dapat tinatarayan ang mga taong nakakaalam ng baho mo. Dapat, nagbabait ka. Dahil bad ka, isusumbong ko kayo at ako ang karma niyo. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang isang secret email ko. At pagkatapos ay ipinadala ko sa email ng boss namin at sa mga asawa ni Gladys at Hector ang picture nilang dalawa. Maging ang mga ebidensya ng pagnanakaw na nakuha ko laban kay Faye sa ilang buwan kong pakikisama sa kanila. Lahat pati videos. Okay guys, it's payback time. Ay nako, babalik na nga lang ako ng Maynila. Bahala kayo dyan magkagulo. Dala ang maliit na luggage ko. Naglakad ako papunta sa bahay nila Nanay Berta. Palapit lang ako na makita ko na siya habang kausap si Clay. Ilang sandali pa ay sabay na tumingin ang dalawa sa akin. Pinapasok ako ni Nanay Berta sa kanila na magulat na may dala akong maleta. Dahil doon ay kinuwento ko sa kanila ang mga nangyari at ang ginawa ko kanina lang bago pumunta doon. Abay, mga walang hiya pala ang mga yan eh. Natutuwa na sana ako nagmalabang ko na sa wakas may mga kaibigan ka na. Wala ka bang kaibigan noon? Ay nako, napakailap sa mga taong hindi niya kilala ang batang ito. Palibasa, lumaki at namulat sa mga aswang kaya wala siyang tiwala sa mga taong hindi niya kilala. Pakiramdam nila lahat sila aswang. Nadala ko yun hanggang sa Manila. Nagkaroon lang ako ng isang kaibigan na mag-college ako. Si Mary. Kaya lang, maaga siyang binawi ni Lord eh. Nagkasakit siya ng leukemia. Mula noon, hindi na ako nakipagkaibigan. Alam mo naman pala na pinaplastika nila eh. Bakit yung nagtsatsaga na sumama sa kanila? Kailangan eh. Dahil spy ako ng boss ko. Wala akong choice kung hindi magkunwari at pakisamahan sila. Saka,
Ang exciting nga eh. Anong exciting doon? Di ba nakakatawa na panuorin mo ang mga gaya nila na uto-uto at paniwalang-paniwala na naluloko at nauutakan kanila? Pero ang totoo, kabaliktaran. Ikaw ang nagpapasakay sa kanila at hayaan sila na maniwala na wala kang alam. Akala nila tahimik lang ako. Hindi nila alam, hawak ko lahat ng ebidensya na sisira sa karir at buhay nila. Nakakalibang panoorin ang mga gaya nila na mukhang tanga. Nawawala ang boredom ko. Ikaw talagang bata ka. Ang akala ko'y nagbago ka na. May taglay ka pa rin talagang kapilyahan, ano? Eh baka naman mabuking na ikaw ang nagsumbong sa mga asawa nila. Siyempre na hindi. Ako pa ba? Para naman hindi niyo ako kilala kumilos. Eh, anong plano mo? Magpapabook ng flight pabalik ng Manila. Hindi nila ako alila, no? Total nakuha ko ng kailangan ko sa kanila. Sandali, anak. Paano yan? Sinabi mo na pumasok sila sa gubat? Aba paano kung mahuli sila ng mga sambang? Naku, wala na akong pakialam. Bahala sila. Nakita na nila ang nangyari kagabi. Pero tumuli pa rin sila. Kung mahuli sila, edi kung catch, good luck sa kanila. Hindi ka ba nag-aalala na baka patayin sila ng mga aswang? At nasisiguro ko na mahuhuli sila ng mga sambag. Sino ba kasi nagsabi sa kanila na pwedeng mag-hike doon? Pinagbabawal na yun ni Mayor eh. Dahil nga sa dami ng nawawala at hindi na natagpuan. Yung Jess, yung nabook na tour guide na kasama ko, May kilala ka bang Jess na taga rito na Iberta? Ay wala. Hindi ko rin kilala yun. Naloko kayo. Matagal nang walang pumapasok sa gubat na yan. Kapag hindi sila nakabalik maghapon, tiyak na bihag na sila ng mga aswang. Ikaw ang higit na nakakakilala sa kanila. Hindi ka ba naaawa? ay nako, wag ka na nga mangonsensya. Uuwi na ako ng Manila. Nagkapagpabook na ako ng flight. O sige, kung hindi ka na ba mapipigilan Clay, makikisuyo ako sa iyo. Baka pwede pakihatin siya sa airport. Sige po. Habang naroon ako sa bahay ni Nanay Berta, hindi ko alam na ang hinala namin ng mga sandaling iyon ay nagkatotoo na. Ayon sa napag-alaman ko, nagpapahinga daw sila Gladys at Hector sa ilalim ng isang puno, habang si Faye at ang tour guide nila na si Jess ay nasa likod ng mga halaman at gumagawa ng milagro. Makalipas ang humigit kumulang 30 minuto, ay pawisang lumabas ang dalawa. Nakasampay ang t-shirt ng lalaki sa balikat, habang nagtataas pa ng zipper at nagbobotones ng suot ng maong na cargo shorts. Si Faye naman ay magulo ang buhok na may mga sumabit na tuyong dahon at binababa ang blouse. Ayos pare ah. Napasigaw mo ah. Nainggit tuloy kami. Okay pala to si Ma'am eh. Game. Kaya pala dilodo mo eh. Ano? Solve? Solve na solve. Ma'am Faye, sana hindi ito ang huli. Oo naman. Basta pumunta ka sa apartment namin. Pero grabe ka, nakadalawa ka agad. Pasensya na po ma'am. Ang tagal na ng huli. Nga pala, pasado alas 4 na. Halika na at bumalik na tayo. Baka abutin tayo ng dilim dito sa gubat. Baka mamaya magdatingan pa yung mga aswang eh. Diba, sabi naman ni Jess, wala naman ditong aswang sa gubat. Mas maniniwala pa ako kay Jess dahil siyang taga rito. Ayaw lang tayong paalisin ni Kim dahil naiingit siya sa atin. Speaking, ano kayang ginagawa nun ngayon? Sana nakaluto na siya pagdating natin. Dapat lang. Yun ang papel niya, kaya natin siya sinama rito. Para maging utusan natin. Ang galing mo doon! Alina po. Alis na tayo. Habang naglalakad sila sa gubat pabalik sa apartment, makalipas lang ilang sandali na tigilan sila sa paglalakad nang marinig ang maraming yabag ng paa na tumatakbo sa paligid. Lumingon silang apat sa paligid, kasunod ng pamilyar at nakakatakot na angil na narinig nila kagabi. Ano yun? Narinig niyo ba? May mga tumatakbo.
Oo nga, no. Sino kaya yun? Halika. Bilisan na lang natin kagad ang lakad para makalabas na tayo dito sa gubat. Guys! Yung narinig natin kagabi, di ba, ganyan din ang tunog nun? Oh my gosh! Anong gagawin natin? Baka mabangis na hayop lang yon. Ang mga sambag, sila ang mga aswang. Takbo! Nandiyan na sila! Ang sabi mo walang aswang dito! Oh my God! Oh my God! Maabutan na nila tayo! Nandiyan na sila! Saan kayo pupunta? Ang kwento sa akin, natulala na lang sila matapos sumigaw sa gulat nang makita ang isang may edad na lalaki na humarang sa kanilang daan. Malaki ang pangangatawan nito. Ang mukha ay nakakatakot. Mabagsik at nanilisik ang mga mata. Makapalang kilay. Hindi ito mukhang aswang gaya ng madalas na napapanood sa TV na mukhang halimaw. Matulis at mataas ang tenga nito. Kapag tumatawa ay lumalabas ang mahaba at matatalim nitong mga ngipin. Sa madaling salita, mukha itong halimaw. Napatras sila ng igalaw ng lalaki ang mga kamay at nakita nila ang matulis nitong mga kuko. Huwag niyo po kami sasaktan! Wala po kayo! May mga anak ko! Ako! Hindi kami lalaban! Napasigaw si Faye sa gulat at nagsiksikan silang apat ng magdatingan ng mga kasama ng matandang lalaki. May mga dala itong sibat at nakatutok sa kanila yun. Karamihan sa mga ito ay mas nakakatakot ang mukha. Lahat ng kanilang ngipin ay medyo mahaba at matulis. Ng mga sandaling iwan, alam na ng tatlo ang panganib na nasa paligid nila. Nakinig dapat kayo sa kasama ng kagabi nang sinabi ng may aswang sa bayan na ito. Pero dahil sa katigasan ng ulo nyo, hindi na kayo makakalis dito ng buhay. Boss, parang awa nyo na! Pakawalan mo na kami! May mga pamilya kami naghihintay sa amin! Wala akong pakialam. Hindi nyo ba alam na walang nakapasok dito sa gubat na nakakalabas pa? Nagmamakaawa po kami. Pauwiin niyo na po kami sa mga anak namin. Sir, ibibigay namin lahat. Pera, gadgets, mga gamit namin, please. Palayain niyo lang kami. Ang halaga sa amin lahat yan. Dali nyo sila at ikulong! Sandali! Nawawala si Jess! Nasaan ang isa pa namin kasamang lalaki? Anong ginawa niya sa kanya? Wait. Nandito lang ako. Niloko mo kami! Hinugod na namin kayo kagabi pero hindi pa rin kayo nadala. Masyado kayong uto-uto. Masyado kayong madaling maniwala. Kung sana'y nakinig kayo kay Ma'am Kim, sayang lang ang lakas niya kagabi sa pagtatanggol sa inyo. Ayok ka! Anong pakiramdam na nakipagpalit ka sa aswang? Aba, huwag niyo munang papatayin ang babaeng ito. Kailangan nating maghintay dahil baka dalhin niya ang magiging anak ko. Bitin mo na sila! Ama, ang babaeng nakalaban namin na kasama nila. Siya ho yata ang hinahanap nyo. Gaya ng nabanggit nyo noon. Ang armas ng dalagang malulugis na pumatay kay Ira ay may hawak na yantok na kahoy na nagiging espada. Kung ganon, huwag papatayin ang tatlong yan. Kailangan nating mahuli ang babaeng yon at may paghiganti ang pagpatay niya sa iyong ina.
Nagwala ang tatlo. Nagpumiglas pero hindi sila pinakawalan ng mga aswang. Binusala ng bibig. Tinali ang mga kamay at paa saka parang baboy na binuhat ang tatlo. Matapos ang mahabang lakad, nakita na lang daw nila na dinala sila sa isang tribo. Doon inalis ang mga tali nila at nilagay sa loob ng isang kulungan na gawa sa mga kapal na piraso ng kahoy. Hindi lang sila ang mga bihag nito. Sa kabilang kulungan ay may 2 lalaki at isang babae ang naroon. Sa gitna ng mga kubo sa paligid ay may malawak na espasyo. Hector, anong gagawin natin? Sana nakinig na lang tayo kay Kim. Imposibleng makatakas tayo dito. Makapal masyado itong mga kahoy na to. Anong gagawin natin? Ilang oras pa ang lumipas. At tuluyan nang kumagat ang dilim. Lalong nabalot ng takot ang mga bihag nang makitang biglang naghanda ang mga ito. Nagpatong-patong ng mga kahoy sa mismong gitna at sinilaban ng mga ito. Sa harap ng malaking apoy ay naglatag ng isang mahabang mesa. Ilang sandali pa ay biglang naglabasan ng mga tao sa kubo. Kinilabutan ng tatlo na umalulong na parang aso ang mga tao. At unti-unting nagbago ang kanilang anyo at naging aswang. Ay, Diyos ko! Anong nangyayari? Hector, natatakot ako! Biglang sumiksik sa sulok ang tatlo at nang mula sa kabilang kulungan ay lumapit ang 4 na aswang at pilit na kinuha ang isang lalaki at isang babaeng bihag. Nagwala ang 2 nang sabiritan silang ihiga sa mahabang mesa. Panoorin niyo ang mangyayari sa inyo sa mga susunod na araw. Wala niyo ako dito! Tulong! Tulungan niyo ako! Samantala, nang gabing iyon ay naroon na kami ni Clay sa airport. Bumaba kami ng sasakyan at siya pa mismo ang nagbaba ng mga gamit ko mula sa trunk. Kasama na doon ang mga pabaon sa akin ni Nanay Berta. Nang ibigay niya sa akin iyon, ay ngumiti ako at gayon din siya. Sigurado ka bang iiwanan mo mga kasama mo? Tapos na naman ang pakay ko sa kanila. Eh bahala na sila at siguradong nagtataka na yon dahil wala ako doon. Paano kung hindi pa sila nakauwi? Paano kung nahuli na sila ng mga sambag? Kapag mag-isa kang umuwi at nabalitaan mong nawawala sila, tsak na ikaw ang tatanungin ng mga pamilya nila. Baka nga maghinala pa sila ng masama sa'yo eh. Ay naku Clay, ang lakas mo talaga mangonsensya. Aalis na nga ako. Pala, salamat. Dahil binigay mo sa akin ang social media account mo at cellphone number mo. Wala yon. Usap na lang tayo at sabihin mo sa akin kung talagang desidido ka ng lumuwas ng Maynila at talikuran ang buhay dito. Degree holder ka naman. Siguradong maraming opportunity sa'yo doon. Sige, pag-iisipan ko yan ng mabuti. Oh, paano? Aalis na ako. Ingat ka ha. Sa hindi malamang dahilan, ay mabigat ang bawat hakbang ko papasok ng airport. Desidido ako bumalik ng Maynila mag-isa, pero nagre-replay sa isip ko ang mga sinabi ni Clay. Nakapasok na ako sa loob nang bigla akong huminto at malalim na bumuntong hininga. Sabay humakbang pabalik. Natawa ako nang maabutan ko si Clay na naroon pa rin na taghihintay. Nang lumingon siya sa akin, ay natawa kaming dalawa, sa kanya ako nilapitan. Nagbago yata ang isip mo. Ang lakas ng convincing power mo eh. Pero naisip ko na tama ka. Malaking abala sa akin kapag umuwi ako mag-isa at ako ang i-interrogate nila. Cargo di konsensya ko pa. Ano? Hahanapin natin sila? Kasamahan mo ako? Oo naman. Huling laban sa aswang bago ako magbagong buhay. Call! Halika na. Bumalik na tayo. Sandali. Sa sasakyan tayo magpalipas ang gabi. Hindi na tayo pwedeng umuwi sa ngayon. Baka matiyempuhan tayo ng mga aswang. Wala tayong dalang armas. Mahihirapan tayong labanan sila. Okay. Kain na lang tayo. Nagugutom na ako eh. 7:00 ng umaga. Nang makabalik kami ni Clay ay una namin pinuntahan ang apartment ang nirantahan namin nila Faye.
nang pumasok kami. Doon na ako nag-alala nang makita ang mga gamit na iniwan ko doon kahapon ay iyon pa rin ang nadatnan ko. Walang nagalaw kahit isa. Kung paano ko to iniwan, ganun pa rin ang pwesto nang bumalik ako. Nagkatinginan kami ni Clay dahil parang kinumpirma na rin ang sandaling iyon na tama ang hinala naming dalawa. Matapos yun ay saka kami dumiretso sa bahay ni Clay. Oh, Kim anak, ang akala ko ba ay umuwi ka na? Mano po, Nay? Napag-isip-isip ko na tama si Clay. Kahit na animal ang ugali ng tatlong yon, magkakasama pa rin kaming pumunta dito at dalahin ang konsensya ko kapag may nangyari sa kanila. Hindi pa ba sila nakakabalik? Hindi pa po. Dumaan muna kami sa apartment bago pumunta dito. Wala sila doon. Haba kung ganon, malamang ay nabihag na nga sila ng mga sambag. Ang tanong talaga yun ay, buhay pa kaya sila? Sana ho. Ay teka, saan ka tutuloy? Doon pa rin pa sa apartment? Kung hindi ho makakaabala dito na lang sana sa inyo. Naku, ay paano ba yan? Siksikan din kami dito sa gabi dahil narito rin ang mga anak at mga apo ko. Dito ka na lang sa bahay, Kim. Total, ako lang naman dito, tsaka may extrang kwarto naman. Ay siya nga naman, mas mainam pa. Sa ganun ay kahit papaano mabawasan ang pangungulila mo sa nanay at tatay mo. Sige po. Thank you, Clay. Papasok pa lang kami sa bahay ni Clay nang mula sa labas ay huminto na ang motor na may dalawang sakay. Nang may binato ito, pagkatapos ay mabilis na pinasibad paalis ang motor. Tumakbo palabas ng bahay si Clay at ako naman ay kinuha ang binato nila. Isang papel na nakabalot sa bato. Uy, Clay, may sulat. Buhay pa mga kaibigan mo. Kung gusto mo silang mabawi, pumunta ka dito sa tribo. Buhay pa nga sila. Siguradong ang pinuno nila ang nagpadala nito. tiyak na patibong to. Sa ngayon, ay magpahinga muna tayo. Tapos saka tayo mag-usap mamaya para mapagplanuhan ang gagawin natin. Sige. Pagdating sa bahay ay pinagamit sa akin ni Clay ang kwarto dati ng parents ko. Nang tumingin ako sa kama ay parang nakikita ko pa rin sila doon. Nakahiga habang nag-aharutan. Tapos ay bigla kaming papasok ng dalawa kong nakababatang kapatid at papagitna sa kanila. Saka kami matutulog ng magkakatabi. Umagos ang luha ko at mapait na napangiti. Miss na miss ko na kayo, Nay. Tay. Pasensya na ho kung napagod ako at tumalikod. Kung hindi ko kayo nabigyan ng katarungan, susubukan ko po ngayon. Babawi ako. Sana hindi pa huli ang lahat. Hindi pa yan. Alam ko rin na naiintindihan ka nila. Bilang magulang, mas gugustuhin nila na mabuhay ka ng payapa at ligtas. Sa huling pagkakataon, tatapusin ko ang mga sambag. Lalo na ang mga namumuno sa kanila. Huwag kang mag-alala, Kim. Tutulungan kita. Sabay nating ipagiganti ang pamilya natin. Sa ngayon, magpahinga na muna tayo. Kailangan natin ng lakas. Kaya lang, marunong ka bang makipaglaban? Oo. Sa nakalipas na mahigit 1 dekada, tuwing Sabado ay nag-iinsayo ako. Sige, mabuti kung ganon. Saan matatagpuan ang tribo ng mga aswang? Doon pa rin ba sa dati? Ang balita sa amin ay wala na doon ang kanilang tribo. Lumipat na at walang nakakaalam kung saan. Maganda ka. Mamayang gabi, sisimulan natin ang paghahanap sa kanila. Hapon, pasado 4:00 ng hapon. Katatapos lang naming ihanda ang mga gamit at dadalhin gaya ng mga panlaban sa mga aswang. Asin na may tinadtad na bawang at hinaluan ng abo. Ang banal na tubig na hinaluan ng mga kinatatakutan ng mga aswang. Bukod sa bawang gaya ng luya, nanikdik na bulaklak ng anipay at maraming katas ng kalamansi. Nilagyan din iyon ni Clay ng maraming asin at iniktik na sanga ng kamangya. Pagkatapos ay inirasyonan ito. Nilagay niya ito sa mga maliliit na bote. Tig-isa kami ng buntot pagi at ngayon nga ay pareho kaming naghahasa. Siya sa bolo at ako naman ay ang yadtok na espada. Saan ka pala natuto sa pag-aalbularyo mo? Sa lolo ko. Noon kasi, pareho may trabaho ang mga magulang ko.
Kaya si Lolo ang halos nagpalaki sa akin. Nakikita ko mga ginagawa niya, kaya yun. Natutunan ko ng natural hanggang sa tinuruan niya ako ng maayos. Ayaw nga nila Papa, dahil magulo daw at mapanganib ang buhay ng isang albularyo. Gusto nila ako magkaroon ng normal na buhay. Ang mga kapatid mo, Nag-iisang anak ako. Kaya nung mawala sila, pakiramdam ko, tinalikuran ko ang mundo. Mabuti na lang nariyan si Nanay Berta at inalalayan niya ako, tsaka yung girlfriend ko dati. dati, Hinimalayan niya ako eh. Noong mamatay sila nanay, doon lang niya nalaman na bukod sa trabaho ko sa opisina, ay isa rin ako albularyo. Ayaw daw niya sa weird na tulad ko. Baka daw pagtawanan siya ng pamilya at kaibigan niya dahil albularyo ang boyfriend niya. ay walang iya yun ah. Hayaan mo na yun. At least, sa una pa lang, pinakilala na niya ang ugali niya. Ngayon mukhang nahanap ko ng para sa akin eh. Nahanap? Saan? Eto, Umangat ang tingin ko nang may iharap sa akin si Clay. Natawa ako nang makita ang salaming iyon at nakita ang refleksyon ko. Pabiro akong tinabig ang kamay niya habang napapailing. Hindi naman mawala ang ngiti nito habang patuloy sa pag-aasa ng lobo. Bulhero ka pala, no? Nung isang araw lang tayo nagkakilala eh. matagal na kitang kilala, Kim. Sa mga kwento ni Nanay Berta, sa mga pictures mo na pinapakita niya. Doon pa lang, humanga na ako sa'yo. Kaya nagulat ako nung makita kita dito. Kasi mula nung makita kong picture mo, hindi ko na nakalimutan ang mukha mo. Pogi naman daw ako, sabi ng nanay ko. O tapos ikaw maganda. Nakaka-relate tayo sa isa't isa. Pareho tayong lumalaban at hindi takot sa aswang. Parehong pinatay ng aswang ang pamilya natin. Alam ko na ikaw, hindi mo ako ikakahiya. At maiintindihan mo ako. At perfect combination tayo. Albularyo ako at manunugis ka. Tama, Madam Venus. Iyon ako bago patay ng mga aswang ang pamilya ko. Isang manunugis. Bata pa lang ako ay nakamulatan ko na ang tatay ko na nilalabanan ng mga aswang. Kaya noon pa man ay hindi na ako takot sa kanila. 14 anyos ako nang simulan niya akong taruan sa pakikipaglaban. Mula sa mga pangontra sa aswang hanggang sa mga armas ay tinuro niya sa akin ang paggamit gaya ng iba't ibang klaseng patalim at baril. Galing sa tatay ko ang yuntok na gamit ko. At iyon din ang ginagamit niya dati sa pakikipaglaban sa mga aswang. Siya rin ang nagtraining sa akin. Kaya matalas ang pakiramdam at pandinig ko. Manunugis? Ang tagal kong inalis sa pangalan kong salitang yan. Dahil pinalaki ako matapang ni tatay. Bilang panganay na rin at babae rin ng dalawang kapatid ko. Siya ang nagsanay sa akin na makipaglaban. Nang huminto siya sa pagtugis ng mga aswang, ako ang pumalit sa kanya. Ginawa ko nga yung trabaho. Nag-aaral ako at binabayaran ako para pumatay ng aswang. Isang beses, ay nakaharap ko ang asawa ng isa sa namumuno sa kanila. Dahil doon ay binalikan nila ako. Dinukot nila ang buong pamilya ko. Sinubukan ng laban ni tatay, pero masyado silang marami. Pagdating ko sa tribo nila, patay na ang buong pamilya ko. Iyon ang dahilan kaya tumalikod ako at nagpakalayo. Nandito na ako, Kim. May makakaintindi na sa'yo. Hindi naman din kita mamadaliin eh. Gusto ko na magkalapit tayo ng gusto. At makilala ang isa't isa. Sinasabi ko lang sa'yo na walang paligoy-ligoy na matagal na akong interesado sa'yo. Na gusto kita. Salamat, Clay. Kapag nasa Maynila na ako at may trabaho na, pwede ba tayong lumabas? Oo naman. At para mangyari yan, kailangan natin makalabas ng buhay sa gubat. Tama. Huwag tayong lalayo sa isa't isa, ha? Sa ganon, madali tayong makakaresponde. Siya nga pala. Kaninang umaga, nagpunta ako sa presinto. Nireport ko na yung pangalan ng mga kasama na nawawala pati sa barangay. Salamat, Clay. Hindi ko muna sinabihan ang mga pamilya nila dahil baka sumugod sila dito. Baka mapahamak lang sila at
at mas malaki ang maging problema natin. Okay. Naputol ang pag-uusap namin ni Clay nang mula sa labas ng bakuran ay may narinig kaming boses ng matandang lalaki na tumatawag at kumakatok sa gate. Nagmadali siyang tumayo at lumabas. Sakto naman nakatapos ko lang sa paghahasa kaya sumunod ako. Bahagya akong napakanot noo nang makita ang isang may edad na lalaki at malaki ang pangangatawan. Nakangiti ito pero may naaninag akong bagsik sa kanyang muka. Oh, Kapitan! Napasyal kayo. Makikibalita lang. Wala pa ba kayong narinig tungkol sa mga hinahanap nyo? Ay, wala pa po. Si Kimberly po pala. Siya yung talagang kasama ng mga nireport ko. Mga taga Maynila po sila. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Kinalulungkot ko ang nangyari sa mga kasama mo. Hayaan mo at tutulong kami sa paghahanap. Salamat po. Teka, parang pamilyar ka, Iha. Dati po kasi ako taga rito nang buhay pa sila tatay. Nung nawala sila, ay sa Maynila na po ako nanirahan. Sino nga ulit ang mga magulang mo? Anak po ako ni Oscar at Florinda. Si Oscar, yung dating manunugis. Opo, ako po yung panganay. Buhay pa lang anak niya. Ang buong akala namin ay namatay kayo lahat. Balitang-balita noon ang nangyari sa pamilya nyo. Natutuwa ako na makita kang ligtas at buhay na buhay. Salamat po, Kapitan. Sige po. Naghahanda po kami para hanapin yung mga kasama niya. O siya, sige. At mag-iingat kayo. Halika na sa loob. Kumain muna tayo bago umalis. Clay, malinis ba yung si Kapitan? Baka mamaya aswang yun. Hindi. Malinis yun. Kanina ko pa hawak itong maliit na bote ng langis, oh. Hindi naman kumukulo. Kung aswang yan, binulungan na ako ng bantay ko, tsaka naramdaman ko na. Sa bagay. Dala ang flashlight, sukbit ang bag sa balikat namin at hawak ang mga armas. Bolo, espada, buntot pagi at ang baril na naalala ko na pinamana sa akin ni tatay. Sumugod kami ni Clay sa gubat. Mas madilim kaya mas madali kaming makapagtago sa dilim. Bukod doon, sigurado pa kami ng aswang nga at hindi tao ang mapapatay namin. Mas madali naming malalaman na kalaban ang kaharap namin. Sa umaga ay magaling silang magpanggap na tao. Ayaw lang namin mapahamak ang mga inosenteng buhay. Kaya kahit alam namin na delikado sa gabi, ay umalis pa rin kami. Wala pa rin tayo nakikitang usok man lang. Kaya nga eh. Kung narito lang sila sa paligid ng tribo nila, sa malayo pa lang ay may makikita na tayong usok. Hindi kaya natunugan tayo? Kilala mo rin sila. Malakas ang radar ng mga demonyong yan. Hindi na ako magtataka. Marami silang mga katribo na nakikihalubilo sa atin. Mahirap malaman kung sino ang aswang sa kanila at kung sino ang tao. Hindi natin nakikita ang galaw ng bawat tao sa bayan natin. Hindi natin alam kung sino ang lumalabas sa gabi. Kung sa ordinaryong aswang, madali nating malalaman, pero kakaibang mga sambag. Wala sa kanilang mga senyales gaya ng ibang aswang na nakakasalamuha natin. May tao. Ang mga aswang. Agad kaming naging alerto matapos marinig ang mabilis na yabag ng mga paa na tumatakbo sa paligid namin. Pinatay namin ang flashlight. Saka mahigpit kaming humawak ni Clay sa mga armas na hawak namin at patuloy na nakiramdam. Madilim sa paligid kaya ang tanging naging mata namin ng mga sandaling iyon ay ang aming pandinig. Habang nakatayo ako ay naririnig ko si Clay na may kinuha sa kanyang bag na hindi ko na inusisa pa. Kim, huwag kang lalayo sa akin. Ikaw rin. Nasa malapit lang sila. Umanda ka. Bibilang ako ng 3, okay? Okay. 1, 2, 3. Sa likod! Kasabay ng pagliwanag ng paligid dahil sa smoke signal na biglang sinindihan ni Clay, tumambad sa amin ang 3 aswang na nakaabang. Sumugod ang 2 aswang sa harap
Habang ako naman ay biglang pumihit at mabilis na sinubong ng saksak ang aswang sa dibdib na kanina ko pa nararamdaman sa aming likuran. Sabay putol ng ulo nito. Habang si Clay ay nakikipaglaban sa dalawa, agad akong sinugod ng isa pang aswang. Nagawa nitong makaiwas sa mga pag-atake ko at mahigpit akong nahawakan sa liig at sinakal kaya nabitawan ko ang espada. Sinuntok ko ng sinuntok ang aswang sa mukha, sabay sipa ng malakas palayo sa akin. Nabitawan ako nito, pero mabilis ding nakabawi at tumakbo pabalik sa akin. Muli ko siyang sinalubong ng sipa, sabay kuha ng maliit na balot ng asin at binato ko yun sa kanya. Nasaan ang tribo nyo? Sumagot ka bago maubos ang pasensya ko sa'yo! Matalim na tingin at angil ang sinagot sa akin ng aswang. Saktong dinampot ko ang maliit kong espada ng galit na galit itong sumugod sa akin. Sinalubong ako ng kamay nitong may mahaba at matulis na kuko. Mabilis akong napaatras at patuloy na umiwas sa sunod-sunod nitong pag-atake. Hanggang sa pag-ilag ko ay mabilis kong nasaksak ang aswang sa leeg. Minaon ko ito ng husto para ang talima ay tumagos sa kabilang gilid. Nangingisay na bumagsak ang aswang. Nang lumingon ako kay Clay, ay nakita kong 4 na aswang na ang bumagsak. May biglang lumabas na isa pa. Namiss ko tong ganitong adrenaline rush! Ano? Halika na! Tara! Buti may smoke signal ka. Ah, may kaibigan kasi ako na ang negosyo ay nagbebenta ng mga ganyan. Siya ang nagsabi na pwede ko daw itong magamit for emergency. Halika na. Lumalamig na ang hangin at mapula ang langit. Tiyak na uulan anumang oras. Dinampot namin ang mga gamit at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit hindi na nagtatagal ay huminto kami at napatingala sa langit. Matapos biglang kumislap ang liwanag doon, kasunod ng malakas na kulog. Nagkatinginan kami ni Clay. Pagkatapos ay nagpatuloy sa paghahanap. Hanggang sa paglalakad namin, ay may nakita kami isang pamilyar na sapatos. Nag-iisa ito at walang kapares. Kay Faye ito. Narito lang sila sa paligid. May mga aswang ulit. Umanda kami sa posibleng pagsugod nila. Hanggang sa ilang sandali pa ay napansin namin na parami ang mga angil nang naririnig namin. Doon ako nakaramdam ng kaba at pag-aalala para sa kaligtasan namin. Hindi lang isa o dalawa ang naririnig namin. Marami. Ilang sandali pa ay lumingon ako kay Clay nang hawakan niya ang kamay ko, sabay dahan-dahang umatras. Marami sila, Kim! Atras! Mamamatay tayo kapag lumaban tayo! Paano sila, Faye? Mag-iisip tayo ng ibang paraan! Ang babaeng manunugis. Kinagagalak ko na makita kang muli. Matagal na panahon na rin ang lumipas. Nasaan ang mga kasama ko? Huwag kang mag-alala. Gaya ng sinabi ko sa iyo sa mensahe, buhay pa sila. Hindi pa namin sila pwedeng patayin. Dahil hindi pa sila kumpleto. Wala ka pa. Marami kang utang sa akin na kailangan mong pagbayaran. Eh di magsingilan tayo sa susunod. Alam mo na hindi ako natatakot sa'yo. Halika na! Bilis! Habulin niyo sila at kunin niyo ang babaeng manunugis! Takbo, Kim! Isa sa tinuro sa akin ni tatay nung sinasanay niya ako na hindi kadawagan ang pag-atras. Sabi niya, sa laban isa sa pinakamahalagang dapat ko natandaan, bukod sa talunin ng kalaban, ay ang sariling kaligtasan. At hindi masamang umatras, lalo na kung mas marami ang bilang ng kalaban at alam ko na nasa alanganin kaming lagay. Dahil doon ay walang pagdadalawang isip na mabilis kaming tumakbo ni Clay na hindi niya binibitawan ang kamay ko. Hindi ko alam kung ilan eksaktong humahabol sa amin basta narinig ko lang na marami sila base sa dami ng angin nila. Tama si Clay. Kapag pinilit namin lumaban ngayon, ay baka pareho kaming mamatay o di kaya ay mahuli ng mga ito. Yung laman ng bote! Ibuhos mo sa katawan mo! Bilis! Oh! Eksaktong paglingon ko ay gumuhit ang liwanag sa langit dahil sa malakas na kulog at kidlat. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang may 5 aswang ang
ang nasa likod at humahabol sa amin. Habang tumatakbo ay dinukot ko ang bote at binuhos ko sa sarili yun. Pagkatapos ay saka ako hinila ni Clay at nagtago kami sa likod ng halamanan. Parang sasabog ang puso ko sa kaba habang naririnig namin ang mga yabag ng aswang na hinahanap kami. Inaamoy ngunit hindi nila kami makita. Ilang sandali pa ay may kinuha si Clay sa kanyang bag. Insenso na nakabalot sa isang papel. Hanapin niyo sila. Nasa paligid ng dalawang yun. Kailangan natin silang padala kay Ama. Kailangan natin masindihan tong insenso para hindi nila tayo masundan. Kakalat ang amoy nito, kaya hindi sila makakalagpas doon. Paano yan? Baka umulan na. Kaya nga, kailangan nating bilisan. Nandito sila! Oh, naghahanap talaga kayo ng kamatayan ninyo. Clay! Ako nang bahala dito. Sindihan mo yan! Dahil sa hangin ay hindi na naging madali na sindihan ang insenso. Habang nakikipaglaban si Clay ay may aswang na sumusugod sa akin. Suntok, sipa at saksak ang sinasalubong ko. Sinisiguro ko na matatabaan ang mga ito sa leeg, ulo o kaya sa dibdib para tiyak na patay. Hanggang sa wakas ay nagawang pabagsakin ni Clay ang mga kalaban at nasindihan ko na ang insenso. Mga inutil! Isang pobreng manunugis! At almulayo lang ang kalaban nyo! Hindi nyo pa magawang mahuli! Ang dami nga! Ang amoy na yun! Kim, halika na. Kailangan na nating makalayo. Dahil kapag bumuhos ang ulan, tiyak na mamamatay ang insenso. Masusundan nila tayo. Mahuhuli ko rin kayong dalawa! At kapag dumating ang araw na yun, ako mismo ang papatay sa inyo! Mabilis kaming tumakbo ni Clay na walang lingon-lingon. Saktong nakalabas kami ng gubat nang biglang bumuhos ang ulan at tiyak na namatay na ang apoy ng insenso. Dahil din sa ulan, ay nawalan na ng epekto ang usok mula dito. Ilang sandali pa, gaya ng inaasahan, ay naririnig na namin ang mga angin ng aswang na humahabol pa rin sa amin. Malapit na kami sa bahay nang lumingon ako sa kanila. Habulin nyo! Pasok! Kim! Buntik na tayo dun ah! Oh, ano nakakatawa dun? Muntik na tayong makatay! Ngayon ko lang naisip na miss ko na makipaglaban sa mga aswang. Sira ka talaga. Tumawa ka pa talaga. Anong plano natin bukas? Hihingi tayo ng tulong sa mga pulis at sa mga taga rito. Kung hindi tayo kikilos, hindi matatahimik ang bayan na to. Kailangan din natin magbago ng plano. Bukas ng umaga, kausapin natin si Nanay Berta. Pasado 8:00 ng umaga nang magising ako. Tahimik sa sala kaya marahil ay wala doon si Clay. Paglabas ko ay tumama ang hinala ko nang makitang sarado ang front door. Pero may nakahain ng pagkain sa mesa. Lumapit ako doon at tinikman ang niluto nitong tosino. May hinanda rin siyang pritong itlog at garlic fried rice. Babalik na sana ako sa kwarto para kunin ang phone ko at i-text at tanungin kung nasaan siya nang may marinig akong bumagsak na gamit mula sa loob ng kwarto niya. Uy! Sorry! Oh my gosh! Sorry po! Hiyang-hiya akong tumakbo pabalik ng kwarto ko at sinarado ang pinto pagkatapos ay tinakpan ang mukha ko. Eksaktong pag-alis ni Clay ng tuwalya sa bewang niya ay siyang bukas ko naman ang pinto. Parang may sariling buhay ang mata ko at automatic ko na bumaba ang tingin ko. Nanlaki ang mga mata ko na makita ang pinagpahalang kargada niya. Sa sobrang tarantay mabilis itong tumalikod pero nakita ko rin naman ang kanyang puwet. Matapos iyon ay muling hinablot ni Clay ang tuwalya at tinapis sa bewang. Sorry, Lord! Hindi ko naman sinasadya makita eh. Paano ko siya harapin ngayon? Ay, Pet! Ay, sorry. Kim? Halika na. Kain na tayo. Ha? Sige, susunod na. Sobrang kaba ko sa mga sandaling iyon.
Nagiinit ang mukha ko at alam kong namumula ako ng husto. Ayoko pa sanang lumabas pero tiyak na naghihintay si Clay. Natatarantan nag-ayos ako ng sarili ko at pumikit ng ilang segundo bago huminga ng malalim. Nang masiguro ko ng kalmado na ako, ay saka ako hinawakan ng doorknob. Saktong muling kumatok si Clay. Kim! Labas na dyan! Kain na tayo! Good morning. Good morning din. Kape, gusto mo? Hindi na, ako na. Mali, Madam Venus. Hindi pa pala ako kalmado. Dahil nang buksan ko ang pinto at bumungad ang gwapong mukha ni Clay, mabilis na kumabog ng malakas ang dibdib ko. Sino ba ang hindi kakabahan? Ngayon ko lang natitigan ng husto ang mukha niya. Maladadino Barrios noong 90s ang dating ng kagwapuhan nito. Hindi sa pagiging OA pero bukod sa napapanood ko, hindi pa talaga ako nakakita ng katawan ng lalaki sa personal. Dahil wala pa talaga akong karanasan. Kaya masyadong iskandaloso para sa akin ang tagpong iyon. Muli ko namang naramdaman ang pag-init ng mukha ko. Kaya naman agad akong bumawi ng tingin at natataranta na pumunta sa kusina. Sinubukan ko na maging normal ang kilos ko. Pero kahit anong gawin ko, ay nanginginig pa rin ang kamay ko. Binuksan ko ang takip ng thermos matapos lagyan ng kape. Yung matasukal ang coffee mug ko. Sasalinan ko na lang sana iyon ng mainit na tubig nang hawakan ni Clay ang kamay ko. Ako na, baka mapasok ka pa. Salamat. Relax. Sorry ulit. Hindi ko alam na nasa loob ka. Ang akala ko lumabas ka kasi masyadong tahimik eh. Dadamputin ko lang sana yung nahulog. Pasensya ka na. Nawala rin sa loob ko na may kasama na pala ako dito sa bahay. Nasanay na kasi ako na ilang taon nang nag-iisa dito. Kaya kampante na ako na naguhubad na lang basta. Hindi. Huwag kang humingi ng pasensya. Ako naman ang may kasalanan. Nga pala, pinuntahan ko pala si Nanay Berta kanina. Kaso wala daw, nasa bayan. Pagbalik niya, ay saka natin siya kakausapin. Tapos, punta na tayo sa presinto. Sige. Maghahanda rin ako pagkatapos kumain. Makalipas lang ang isang oras ay dumating na sa wakas si Nanay Berta. Agad kami lumipat sa kabila para kausapin siya. Alam niya na sumugod kami kagabi sa gubat kaya gano'n na lang ang tuwa ng matanda nang makita kaming ligtas at walang sugat kahit nagalos. Natutuwa ako na makita kayong nasa maayos na kalagayan. Kumusta ang naging lakad nyo? Mali ang diskarte namin, Nay. Naghintay pa kami na dumilim. Tsaka kami pumasok sa gubat. Dapat pala sa umaga pa lang. Hindi po namin mahanap ang tribo nila. Kaya kung saan-saan kami napadpad. Kung nakita lang namin yun agad, hindi kami matatagalan. Hindi kami maabutan ng mga aswang. Dati naman ay palaging may usok na nakikita sa gubat. Yun ang senyales na yun ang tribo nila. Ibig sabihin ay napaghandaan nila ang pagdating nyo. O anong plano nyo? Pupunta po muna kami sa presinto. Magtatanong kung anong update sa report namin. Tapos bukas, maliwanag pa lang. Lalakad na kami para mahabang oras ang paghahanap namin. Kapag nakita nyo sila, huwag kayo basta susugod. Hintayin nyo na gumabi. Dahil kapag kumakagat ang dilim, nagtitipon sila sa labas ng kanilang mga kubo. Gagawa ng malaking apoy kung saan kukuha sila ng bihag nila at doon sa mahabang mesa ilalatag ang kawawang biktima. Yun ang gabi ng pag-aalay. Inaalay nila sa demonyo ang kanilang bihag. May ritual sila pagkatapos yun ay sa kanila kakatayin ang biktima. Matagal ko nang alam na may lahing vampira sila. Pero paano po nangyari yon? Ang buong akala ko kasi, hindi totoo ang mga vampira. Yun ay kwento lamang ng mga nakakatanda. Pero wala namang sapat na ebidensya na nagpapatunay na nagsimula ang mga aswang na sambag bilang vampira. Ang alamat kasi niyan, may isa daw banyaga ang napadpad dito sa bayan natin. Bago pa lang daw noon nasasakop ng mga Kastila ang Pilipinas. Ayon sa mga kwento, ang lalaking banyaga na ito ay isang vampira. Nagtago sa bundok dito sa atin at nakakilala ng isang magandang dalaga na may dugong aswang. Nagkaibigan.
Pagkatapos ay sa kagustuhan na maging kagaya niya ang babae, kinagat niya ito. Sa halip na maging vampira, naging sambag ang babae. Isang aswang na sinisip-sip muna ang dugo ng kanyang biktima bago kainin ang lamang loob nito. Mula noon, dumami na ang kanilang lahi. Ngayon ko lang nalaman ang buong kwento nila. Uulitin ko, yun lamang ay matandang usapan dito sa atin. Hindi ako sigurado kung totoo yun. Nay, kung sa umaga kami papasok sa gubat, paano namin malalaman kung tao o sambag ang makakasalubong namin? Yun ang isa sa inaalala namin. Kaya gabi kaming lumakad kahapon. Ayaw namin na may madamay na insusenteng tao. Salamin. Kapag nakita nyo na walang refleksyon sa salamin ang kausap nyo, ibig sabihin ay sambag ang kaharap nyo at hindi tao. Tatandaan po namin yan. Mga anak, naway patnubayan kayo ng Diyos at samahan kayo ng kanyang mga anghel upang talunin at wakasan ang kadiliman na dala ng mga aswang sa bayan na ito. Ilang daang taon nang namiminsala ang mga yan sa bayan na to. Marahil pagod na rin siya at nais na niyang matahimik. Susubukan po namin ang makakaya namin. Ang mga kalalakihan dito sa atin ay nag-usap-usap kanina sa bayan. Nabalitaan nila ang balak nyo na hanapin ang tribo ng mga aswang. Ay gusto nilang tumulong sa inyo. Sila ang mga dating sundalo kaya tiyak na matutulungan nila kayo sa pakikipaglaban. Kailangan namin ng mga gamit para tiyak na mapapatay sila. Ayoko may isang masawi sa pangkat namin kung magsasama kami ni Kim. Meron ako. Mga naiwan ng Tatay Pilonyo. Hindi ba sundalo yun? Opo. Oh, halika, sumunod kayo sa akin. Medyo dismayado ako na lumabas ng presinto. Ayon sa mga pulis ay wala pa rin silang lead sa kinaroroonan ng mga kasama ko. Pero prangka nilang sinabi na kung voluntaryo silang pumasok sa gubat at hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakauwi, huwag na daw kami umasa na makikita pa sila. Ng mga sandaling iyon, ay totoo na akong nag-aalala sa kanila. Paano ngayon yan? Anong gusto mong gawin? Kailangan na natin silang makita, Clay. Habang tumatagal sila doon ay tiyak na lalong manganganib ang buhay nila. Gusto mong umalis tayo mamayang hapon? Kung ako masusunod, oo. Pero sinabi ni Nanay Berta na pupulungin niya ang mga kalalakihan na kaibigan ng asawa niya na tutulong sa atin. Ayokong sumugod tayo doon nang hindi ako sigurado na mananalo tayo laban sa mga aswang. Tama ka sa sinabi mo. Ang akala natin kagabi ay handa na tayo pero hindi pala. Ang mabuti pa, gamitin na lang natin ang araw na ito para makapagpahinga at makapaganda bukas. Sabihan natin si Nanay Berta na bukas tayo lalakad. O sige. Halika, umuwi na tayo. Agad kaming sumakay sa sasakyan ni Clay. Habang binabagtas namin ang daan at sandaling bumagal ang takbo dahil sa traffic, isang pamilyar na mukha ang namataan ko na naglalakad sa gilid ng kalsada. Si Jess. Gulat akong napatuwid ng upo at sabay lingon para masigurado ko na siya nga ang nakita ko. Walang duda, si Jess nga. Tumatawa pa ito kasama ang 2 lalaki at 4 na babae. Nang aksidente ako mapatingin sa side mirror, nalaki ang mga mata ko nang makitang wala itong refleksyon sa salamin. Clay, ihinto mo. Bakit? Si Jess, yung tour guide nila Faye at huling kasama nila papunta sa gubat. Sandali. Huwag mong biglain. Baka biglang makatakbo. Itatabi ko ang sasakyan. Sundan mo lang sila mula sa likod. Sige. Hinintay ko silang makalagpas ng konti bago ako bumaba. Normal akong naglakad at sinundan si Jess. Kasama ang mga sa unang tingin pa lang ay halatang mga bakasyonista din, tulad namin. Maya-maya ay tinapi ko ang mga babae. Nang lumingon sa akin ay sumenyas ako ng huwag maingay. Pinapunta ko sila sa likod ko. Gayon din ang 2 lalaki. Patuloy na naglakad si Jess na ang buong akala ay mga kasama pa rin niya ang nasa likod. Maya-maya ay kasunod ko na si Clay at mula doon ay naririnig namin ang mga sinasabi niya. Bukas po bago mag-alas 7 ng umaga ay aalis na tayo. Dadaling ko po kayo sa pinakasikat na attraction dito.
yung falls at ang ilog. May mga indigenous people na nakatira sa bundok. Madadaanan natin ang tribo kung saan sila nakatira. Mababait ang mga yon. At yak, mag-i-enjoy kayo sa hiking dahil maganda ang tanawin. Talaga? Tapos ano? Ikukulong nyo at kakainin sa gabi? Umalis na kayo ng lugar na to. Bago pa may mangyari masama sa inyo. Hindi tao itong tour guide ninyo, kung hindi isang aswang. Ang tribo na sinasabi niya ay ang tribo ng mga aswang. Ikukulong nila kayo doon at papatayin. Umalis na kayo, bilis! Matapos bunutin ng maliit na espada mula sa kalubat, ay tinutok ko ang talim nito sa liig ni Jess. Sabay sakal dito gamit ang braso niya. Samantala, siniguduhan ng mga tao doon sa bayan ang sinabi ni Clay. Dahil doon ay takot na tumakbo ang mga turista palayo. Matapos yun, ay tinulungan niya ako sa pag-interrogate kay Jess. Wala akong alam sa pinagsasabi nyo. Bitiwan nyo ako. Hindi ako aswang. Nasaan ang mga kasama ko na pumasok sa gubat? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi na sila nakabalik mula nang pumasok kayo sa gubat. Ikaw nandito tapos sila hanggang ngayon ay nawawala? Huwag mo akong tinatarantado. Hindi ako gaya ng inaakala mo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Bitiwan mo ako. Umamin ka na. Wala akong aaminin. Hindi ako aswang. Isusumbong ko kayo sa pulis. Hindi pala ha. Bigla akong pinatid ang paa nito sabay balibag sa simento ng padapa. Ipinilipit ko ang kanyang mga braso sa likod at inaangkla ang mga ito. Pagkatapos ay sinakyan ko siya sa likod. Pilit pumiglas ang aswang, pero hindi nito nagawang makaalis o kahit man lang ihagis ako. Dahil sa umaga ay maaari sila magpalit ng anyo at maging aswang, pero mahina sila. Nagmamadaling nilapitan ni Clay ang isang tindahan at hiniraman nakita nitong maliit na salamin. Pagkatapos ay hinarap iyon kay Jess. Sabihin mo ngayon na tao kang hayop ka! Sagutin mo ang tanong ko. Nasaan na ang tribo nyo? Nasaan? Dahil sa binuhos ni Clay sa mukha ni Jess, ang tubig na may halong mga pangontra sa aswang. Sumigaw ito ng malakas. Matapos marinig ang tunog na napaso ito, nagkatinginan kami nang umusok ang mukha ni Jess at nalaplos na balat na parang binuhusan ng asido. Maya-maya ay humahangos na dumating si Kapitan. Lumingon kaming dalawa nang lumapit ito. Doon na lang din namin nalaman na may mga tao na palang pinapanood kami. Hey, ano ba itong kaguluhan na ito? Hinuli lang namin ang aswang. Kilala ko yan. Hindi yan aswang. Illegal ang ginagawa nyo. Pwede kayong makulong. Pagkawalan niyo siya. Siya ang huling kasama ng mga kaibigan ko kahapon nang pumasok sila sa gubat. Hindi ka ba nagtataka? Lahat ng mga dayong pumunta dito na dinala niya doon ay hindi na nakikita pa. Pero siya, nandito pa rin? Naghahanap ba talaga kayo o natutulog lang sa barangay hall? Nagkataon lang yon. Teka nga, bakit ba todo depensa ka sa kanya? Baka naman aswang ka rin, Kapitan. Ba't wala kang modo Tubig na may mga asin, katas ng kalamansi, at sanga ng makabuhay lang ang laman nito. Mga pangontra sa aswang. Pero bakit nalapnos ang balat niya? Nung binuhos ko sa kanya, Kapitan. Pero may isa pang paraan para malaman natin kung tamang hinala namin o hindi. Kapag nagkamali kami mismo ang magsusuko ng sarili namin sa mga pulis. Inubad ni Clay ang suot na kwintas na may pendant na krus at sinuot iyon kay Jess. Mas lalong nagwala ang aswang. Ilang sandali pa ay unti-unting nagbago ang anyo nito. Nagpulasan ng mga tao sa takot at tumakbo na lumabas ang totoong itsura ni Jess. At naging aswang, kasama na si Kapitan at ang mga alipores nito. Kasunod nito ay umalingaw-ngaw ang malakas nitong angil sa buong paligid. Kapag nakawala ako dito, papanayin ko kayo. Kung sino man sa inyo dito ang aswang nakalahay nitong demonyo na to, iparating niyo ito sa pinuno niyo. Kung gusto niyong mabawi ito,
Lumabas siya sa lungga niya at dalhin ang mga kaibigan ko. Kapag nakita kong nasaktan sila kahit isang galos lang, papatayin ko to! May alam akong paglalagyan natin dito. Kasama ang mga volunteers ng mga tanod, mga dating sundalo o pulis at iba pang mga kalalakihan sa bayan na yon. Hindi lang lalaki kung hindi may babae rin. Dinala namin sa isang luma ngunit malaking kamalig si Jess. Nakakadena ang mga paa at kamay nito habang nakalupasay sa mga dayami. May pinasuot na medalyon si Clay sa aswang na nagpahina dito. Ang buong kamalig ay pinaligiran namin ng mga pangontra nang sa ganun ay hindi makapasok ang mga aswang. Maraming nagpahiram sa amin ng mga armas gaya ng mga baril. Ang iba ay may hawak na itak. At lahat kami ay armado ng dasal at matinding pananalig sa Diyos. Lahat kami ay mga naulila ng mga mahal namin sa buhay dahil sa mga aswang. Nang tumingin ako sa paligid ay nasa kanya-kanyang posisyon ng mga kasama namin. Hawak ang kanilang mga baril. Nakakubli sa paligid ng kamalig at handang magpaputok anumang oras. Bakit hindi ka muna umidlip? Ayos lang ako. Hindi ako inaantok. Si Kapitan, duda ako sa kanya kung paano niya ipagtanggol si Jess. Ako rin. May nakita akong suot niya. Kaya lalong tumibay ang hinala ko na aswang siya. Ano yun? Ang kwintas ng suot niya. Minsan na akong nakakita nun mula sa aswang na nilabanan ni Lolo. Parang anting-anting nila. Hindi malalaman ng gaya natin na albularyo at manunugis na aswang sila dahil doon. Kaya siguro hindi kumukulo ang langis ko kapag nasa malapit siya. Alam ko na ang tinutukoy mo. Pero nagulat ako sa iyo kanina. Alam ko na matapang ka. Pero ang ikaw mismo ang humamon sa mga aswang, lalo na sa pinuno nila, iba yun. Binalik ko lang sa kanila ang mga ginagawa nila sa atin. Binabalik ko sa kanila ang takot at perwisyong binigay nila sa buhay natin. Alam ko na kakampi natin ang Panginoon, Clay. Nasa panig tayo ng kabutihan. Kahit kailan ay hindi pa nananalo ang kasamaan sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kita hinahangaan eh. Salamat sa pagsama at pagtulong sa akin, Clay. Kung tutuusin, hindi mo na problema to. Pero nandito ka pa rin. Alam ko naman na hindi mo talaga ginagawa ito para sa mga kasama mo eh. Well, sabihin na natin na may bahagi sa nararamdaman mo na talagang nag-aalala ka. Pero alam ko rin na malaking parte sa'yo. Ginagawa mo ito para maipagiganti ang mga magulang mo. May atraso din sila sa akin. Kaya laban nating dalawa to. Laban ito ng buong bayan natin. Dahil iisa lang ang gusto natin. Ang kamatayan ng mga aswang. At katarungan para sa mga mahal natin sa buhay. Hayaan mo. Kapag natapos lahat to, babawi ako sa'yo. Napangiti si Clay at humakbang palapit sa akin. Umatras naman ako hanggang sa bumangga ang likod ko sa pader at tuluyan niya akong na-corner. Nahigit ko ang hininga ko nang ipatong pa niya ang kamay sa pader sa gilid ng ulo ko. Pagkatapos ay sadyang nilapit ang kanyang mukha sa akin. Paano ka babawi? Basta, kapag nasa Maynila ka na. Ay, akala ko pa naman sasabihin mo na tayo na. Epal ka. Ang bilis mo Kunwaring probinsyano pero mabilis ka rin sa babae. Kapag sigurado lang ako na gusto ko ng babae, syempre bibilisan ko ang kilos. Ayoko namang mula ka bago ako may gawin, di ba? Tsaka, hindi na tayo bumabata. Gusto ko na rin magkapamilya. At mukhang natagpuan ko ng babaeng pakakasalan ko. Kakakilala mo pa lang sa akin eh. Alam mo, kaming mga lalaki, yung mga matino na gaya ko, kapag may nakilalang babae at naramdaman niya na siya na yung babaeng yun, na gusto niya makasama hanggang sa pagtanda, yun na yun. Malay ko ba? Natigilan kami sa pagbibiruan ng lumingon kay Jess matapos itong biglang umalulong na parang aso. Mabilis nagtayuan ang mga balahibo sa batok ko. Saka halos sabay kami lumingon ni Clay sa labas. Sa gitna ng malawak na palayan, sa likod ng mga puno at masukal na mga halamanan, ay narinig na namin ang kaluskos at mga yabag na tumatakbo sa paligid namin. Narito na sila. Kumanda kayo.
Inalis namin sa kadena si Jess at inaladkad palabas. Pagkatapos ay tumayo kami ni Clay sa harap ng kamali. Hawak ang mahabang baril. Habang ang iyantok na espada ay nasa likod ko at nakasabit sa katawan ng tali. Sadya namin pinakita ni Jess sa mga kalahi nito. Ilang sandali pa ay biglang lumabas ang isang aswang at sumugod. Ayun ang aswang! Isa! Dalawa! Matapos lumabas ang dalawang aswang at baril namin ito ng tikisan ni Clay. Pinatamaan namin ito sa puso at binaril pa ulit ito ng isa sa kasama namin na pinatamaan naman sa ulo. Maya-maya ay lubingon kami nang magkasunod na lumabas ang dalawa pang aswang. Ayan sa kaliwa! Kung inaakala mo na makakaligtas ka at ang mga kasama mo, nagkakamali ka! Kung ako sa'yo, hindi ako magyayabang ng ganyan dahil isang kalabit ko lang nitong baril. Mamamatay ka! Kim! Sa kanan mo! Alam kong naririnig mo ako! Lumabas ka dyan o papatayin ko to! Kim! Nandito kami! Huwag kayo magpapaputok! Nagkatinginan kami ni Clay nang lumabas mula sa dilim ang kapitan ng bayan namin. Hawak nito sa damit si Hector at madilim ang ekspresyon ng mukha. Tama ang hinala ko kanina nang makailam siya matapos mahuli si Jess. Aswang nga siya, pero hindi ko inaasahan na tila siya pa ang namumuno sa mga aswang sa tribo. Nakumpirma ang hinala ko nang magsalita si Jess habang patuloy na nangihina ang katawan nito. Kim! Tulungan mo kami! Ama! Tulungan mo ako! Ikaw! Naturingan ka na kapitan ng bayan na to! Pero ikaw pa mismo ang nagdadala ng kapahamakan sa mga tao dito! Hindi ba't sila man talaga ang papilyo sa amin? Ang maging pagkain namin? Maraming buhay na ang binuwis ng bayan na to! Para sa inyong mga demonyo kayo! Huwag mong sabihin na nakakalimutan mo na si Oscar at Florinda! Paano ko makakalimutan ang babae naging dahilan ng isa sa pinakamalaking laban ng mga aswang at mga tao dito? Ikaw ang pumatay sa asawa ko! Hindi ko pinagsisisihan na pinatay ko ang asawa mo! Kung ako ang masusunod, lahat kayo, pinatay ko na ng gabing yon! Mula pa noon, ilang dekada na ang nakalipas. Marami na kayong pinatay dito! Binigyan ko lang sila ng katarungan! Bakit kapalit ang pagkamatay ng buong pamilya mo? Wala kang kaluluwa! Ito siguro ang dahilan kaya binalik ako ng Diyos dito. Dahil panahon na para ang hustisya ng pagkamatay ng pamilya ko ang kunin ko! Pero ang usapan lang ay magpapalitan tayo ng mga biyag, hindi ba? Kaya hindi mo magagawa ang plano mo. Hindi mo ako mapapatay. Narito ang mga kasama mo. Kaya ibibigay mo na sa akin ang anak ko. Ibibigay namin siya sa'yo. Pero mangako ka na walang susugod sa pangkat ninyo. At nangangako kami na hindi kami magpapaputok. Pagkawalan niyo sila! Sige! Lakad! Kim! Dahil sa suot na medalyon ni Jess, mabagal ang naging hakbang nito palapit sa ama. Habang sila Faye ay mabilis na nakatakbo papunta sa amin. Agad namin silang pinatago sa loob ng kamali. Ilang sandali pa ay biglang lumabas mula sa dilim ang mga aswang na higit kumulang ay 10. Patayin niyo sila! Mga kasama! Ngayon na! Hayop ka! Sabi na, hindi ka mapagkakatiwalaan eh! Panuurin mo kung paano ko patayin ang anak mo sa harapan mo, gaya ng ginawa mo sa mga magulang ko! Mabilis kong tinutok ang baril kay Jess. Pagkatapos ay sunod-sunod kong pinuputukan ito. 4 sa balang pinakawalan ng baril ko ay tumama sa katawan ni Jess at ang isa ay sa ulo tumama. Dahil kanina pa ito nanghihina, agad itong natumba.
at tuluyan na ngang namatay. Galit na umangil si Kapitan. Anak ko! Walang hiya ka! Papatayin kita! Amanos! Binili ko lang sa'yo ang ginawa mo sa pamilya ko! Binato ko ang baril nang sumugod sa akin ng aswang. Kasama si Clay, sinalubong namin ito. Nag-slide siya sa ilalim at ako naman ay mabilis na umila nang sinubukan akong habulutin. Sabay hiwa ng malalim sa likod nito. Pumuelta ito papunta sa akin at hinabol ako. Nang masunggaban niya ako sa liig, ay agad akong binalibag nito sa lupa at sinakal ng mahigpit. Nanilisik ang mga mata niya sa galit sa akin. Katumbas ng pagpupuyos ng damdamin ko para sa kanya. Alam ko na iisa lang ang pakay namin sa gabing iyon. Ang patayin ng isa't isa at bigyan ng hustisya ang mga pamilya namin. Matira ang matibay. Kung sino man ang mamamatay sa amin, ay pasensyahan na lang. Papatayin kita! Kung paano ko pinatay ang buong pamilya mo! Kim! Yeah! Pinatay ko ang pamilya mo dahil sa kasalanan nila sa mga tao. Para sa kabutihan at kaligtasan ang lahat ng ginawa ko. Ikaw, pinatay mo ang buong pamilya ko para lang makaganti. Dahil hindi mo matanggap na naisahan kita. At ang pobreng babaeng manunugis na ito lang ang katapat ng asawa mong mahina! Hayop ka! Mas hayop ka! May nakakalimutan kang animal ka! Ang mga magulang kong pinatay mo! Kahit pagtulungan niyo ako, hindi niyo pa rin ako mapapatay! Dahil sa biglang pagsulpot ni Clay sa likod ni Kapitan, nagawa niyang saksakin ito ng bolo mula sa likod at sakalin sa leeg gamit ang braso sa kapilit na hinila palayo sa akin. Nang makabuelo ako at makatayo, doon ko siya sinipa ng malakas. Naihagis nito si Clay. Isang aswang sumugod sa kanya na agad itong nalabanan. Habang si Kapitan ay muli akong sinugod ng matalim niyang mga kuko. Ngunit sa bawat pagsugod niya, ay nasasalag ko ng hawak kong maliit na espada. Sa huling sugod niya sa akin, ay mabilis akong tumungo at sinaksak ko ang aswang sa dibdib. Isasama kita sa hukay! Kim! Sa likod mo, ilag! Kim! Nang lumingon ako ay doon ko nalang nakita ang isa pang kamay nito. Huli na at bago pa ako makailag, ay mabilis akong natusok na matalas nito mga kuko sa aking tagiliran. Napaliyad ako sabay daing nang maramdaman kong mumauniyo ng gusto. At kahit nakatarak ang talim ng espada sa katawan nito, habang paunti-unting nauupos ang lakas nito, ay hinablot ng aswang kwelyo ng damit ko at hinila ako palapit. Gagawin kong ahas! Huwag mong idamay si Kim sa impyernong mundo mo! Mamatay ka na! 10 na mga kalahi mo! At ng buong tribo mo! Na nasusunog na sa mga oras na to! Anong ginawa niyo? Kung anong dapat na nangyari matagal na, ang lipulin kayo! At matahimik ang mga tao dito sa bayan na to! Nang matanggal ang kuko ng aswang mula sa tagiliran ko, natumba ito at tuluyan nang namatay dahil sa maraming tama ng saksak sa puso nito mula sa amin ni Clay. Maya-maya ay bumagsak ako sa lupa at napapikit ang maramdaman ng sakit sa tagiliran. Mabilis na binitawan ni Clay ang bolo at agad akong nilapitan. Sa tulong ng mga volunteers ay napatay namin ang mga aswang. Habang naroon kami, walang kaalam-alam sila Kapitan na may isa pang grupo kami na maliwanag pa lang ay naghahanap nga sa tribo. Nang makita nila, ay doon na sila naghintay hanggang sa magdilim at umalis si Kapitan at ang mga kasama nito. Habang nakikipaglaban kami, ay gayon din sila. Pagkatapos ay sinunog at pinasabog nila ang buong tribo at nailigtas ang bagong bihag ng mga ito. Kim! Kim! Dumilat ka! Clay,
Yung likod ko. Sige, uuwi na tayo. Ako mismo ang gagamot sa'yo. Kaya mo bang tumayo at tumakad? Hindi. Sandali. Bubuhatin lang kita. Kaya ko. Kim! Kim! Salamat sa pagliligtas mo sa amin Kung sana nakinig na lang kami sa iyo. Tatanamin namin malaking... Lumayo nga kayo sa akin! Nang tumayo ako sa tulong ni Clay, doon biglang tumakbo palapit sa akin sila Faye, Gladys at Hector. Nagulat ako nang umiiyak na yumakap sila sa akin. Pero sa halip na matuwa ako nang makita sila, galit ang naramdaman ko. Na maalala ko ang mga kawalang iyaan ng mga sinabi nila. Kapag nakatalikod ako at ang katigasan ng ulo nila kung kaya nagsimula ang gulo na ito. Dahil doon ay naiirita ako na tinulak sila. Kim? Bakit? Unang-una, hindi ko kayo niligtas dahil concern ako sa inyo at nag-aalala ako. Nasa airport na ako ng isang gabi at pauwi na sana ng Maynila. Pinaalala lang ni Clay ang sakit ng ulo na ibibigay niyo sa akin kapag namatay kayo at sa akin kayo hanapin ng pamilya niyo. Pangalawa, tigilan niyo na ang pakikipagplastikan sa akin. Anong plastikan? Hindi. Hindi ka namin maintindihan. Oh, come on, Gladys. Nangunguna ka nga eh. Matagal ko nang alam na ayaw niyo sa akin. Matagal ko na rin na alam na kaya niyo lang ako sinasama sa circle of friends niyo. Dahil akala niyo, tatanga-tanga ako. Bobo, tahimik, madaling mauto, at marami akong pera. Di ba? Kim, hindi naman sa ganoon. Kasi... Nagtataka kayo kung bakit hindi ko kayo nilayuan kahit alam ko ang ginagawa niyo sa akin? Simple lang. Nakikipagplastikan lang din ako sa inyo. At nangongolekta ako ng ebidensya ng ginagawa niyong kabalbalan sa opisina sa utos ni boss. Yes! Spy ako ni boss. Ano? Matagal na may nag-file ng complaint laban sa inyo. Ikaw, Faye. Nagnanakaw ka sa pera ng kumpanya. Dinadagdagan mo ang presyo ng singil ng mga products sa mga customers at dinadaya mo ang resibo. Iba ang resibong binibigay mo sa kanila at original price ang pina-file mo para hindi makita ni boss. Isang customer ang direktong tumawag kay boss at nag-complain dahil sa taas ng presyo ng materials na binili niya. At kayong dalawa naman, dahil ginagawa niyong motel ang opisina, may nag-file ng reklamo sa inyo. Lahat ng kababuyan niyo na i-document ko na. At pinadala ko na kay boss at sa mga asawa niyo. Ano? Bakit mo ginawa yun? Bakit kinakailam? Ginawa ko lang ang trabaho ko. Hayop kong babae ka? Sa ginawa mo, sinisira mo ang pamilya ko! Sira ulo ka pala eh. Ikaw ang sumira sa pamilya mo. Noong araw at oras na nagdesisyon ka na pumatol sa ibang lalaki bukod sa asawa mo, doon pa lang, sinira mo ng pamilya mo. Pamilya nyo. Hindi na kayo naawa sa mga asawa at anak nyo. Kaya wag mong isisi sa akin ang consequence ng ginagawa nyo. Anak din ako. Wala kang alam kung gaano kahirap na lumaki na wala ang magulang. Hinuna mo yung kakatihan at kalandian mo? Ni hindi mo inisip ang magiging epekto ng mga ginagawa mo sa mga bata. Tapos, kasalanan ko? Kung ano man ang resulta ng ginawa nyo, mabuti nga sa inyo. Nagkamali kayo ng taong inakala nyo ay nauuto nyo. Hayop ka! Tama na, Gladys. Tama si Kim. Kung naroon tayo at nakakulong, tatauhan ako. Bigla ako nang uli na sa asawa at anak ko. Itigilan natin to. Maghiwalay na tayo. Na-realize ko na ayoko mawala ang pamilya ko. Tatanggapin ko ang kahit anong parusa ng asawa ko. Huwag lang sila mawala sa akin. Ano?
Pababayaan mo lang ako ng ganito! Tatawarin mo ako. Anong gagawin ko? Hindi ako pwedeng makulong! Ayoko makulong! Gamitin niyang pagkakataon na to para itama ang mali ninyo at harapin ang resulta ng pagkakamali ninyo. Huwag ninyong sayangin ang pagod ng mga taong halos isugal ang buhay. Mailigtas lang kayo. Lalo na si Kim. Kim, tara na. Clay, bukas samahan mo ako sa puntod nila nanay. Ngayon, nabigyan ko na sila ng hustisya. Pwede na akong marap sa kanila. Sige. Pero bago yun, kailangan muna nating gamutin yung sugat mo. Seven months later, excited akong bumaba ng kotse ko nang matanggap ang chat ni Clay. Palabas na daw siya sa arrival area kaya naman nag-abang na ako. Agad lumapad ang ngiti ko nang makita ko siya na kumaway pagkakita sa akin. Tila ang mga maleta at sukbit na bag. Tumakbo palapit sa akin si Clay at agad kami nagyakap ng mahigpit. Mula nang bumalik ako dito sa Maynila ay sa chat at video call na lang kami nagkikita at nag-uusap. Malayo man kami sa isa't isa, ay hindi naputol ang komunikasyon namin. Daig pa namin ang mga mag-boyfriend na naka-LDR. Finally, nandito ka na. Sa wakas, nakita na ulit kita ng personal. Na-miss kita, Clarence. Ako rin, Kim. Ngayon, talagang ramdam ko na hindi na ako nag-iisa. Nandito ka na eh. Hindi na tayo mag-iisa. Hindi ka na sa bahay. Kinakabahan ako sa interview eh. Baka hindi ako makapasa. Makakapasa ka niyan. Nirecommend na nga kita saka pinakita ko ng mga credentials mo kay boss. Saka nakapag-usap na kayo online. Na-interview ka na rin niya doon. Super impressed siya. Kaya excited na nga siya makilala ka ng personal. Kumbaga, for formality na lang yung gagawin natin. Hayaan mo. Hindi kita papahiyain. Gagalingan ka sa trabaho. Kumusta pala doon pag alis mo? Ayun. Malungkot si Nanay Berta. Pero masaya na rin dahil magkasama na daw tayo. Tapos yung bahay at lupa na ibenta ko na. Yung sasakyan ko, nabenta ko na rin. Yung napagbentahan ko, ibibili ko ng second hand dito. Nag-resign na rin ako sa trabaho ko doon sa probinsya kaya wala na akong iisipin. This is it. Dito ka na talaga titira sa Maynila. Hindi naman ako maglalakas loob ng ganito. Kung hindi dahil sa'yo. Makalipas ang halos 40 minutes na biyahe. Sa wakas ay nakarating na rin kami sa kondo. Agad kong pinatuloy si Clay. Malinis na doon at nakapaghanda na rin ako ng makakain. Pupunta dapat ako sa kusina para ikuha siya ng maiinom. Nang hawakan ni Clay ang kamay ko at hinila palapit. Tinitigan niya ako sa mga mata. Pagkatapos ay mapangahas na hinalikan ako sa labi. Hindi na ako nagulat. Inaasahan at inaasam ko na rin ang mangyari yun. Nang bahagyang lumayo siya sa akin at tinignan ako muli, hinawakan ko siya sa mukha at ako na ang humalik sa kanya. Tuwang-tuwa ako nang tumugon si Clay. Pagkatapos ay mahigpit kaming nagyakapan. I love you, Kim. Sobrang miss na miss kita. I love you too, Clay. Miss na din kita. Kahit na nagkakausap tayo online, iba pa rin yung kasama kita. Masaya ako na sa pagsisimula ng buhay ko dito sa Maynila. Ikaw ang kasama ko. Clay, huwag tayo maghihiwalay ha. Hindi mangyayari yun. Kanina, bago ako pumunta sa airport, duman ako sa punto ng parents mo. Nangako ako sa kanila na magkasama tayong mabubuhay ng tahimik at normal. Malayo sa gulo at panganib ng mga aswang. Sa wakas, may kasama na rin ako. Kung curious kayo kung anong nangyari doon sa tatlo, sige bibigyan ko kayo ng update. Si Faye nakakulong na dahil napatunayan na pagnanakaw nito sa kumpanya matapos ang paglilitis sa court. Si Hector at Gladys naman ay tinanggal na rin sa kanilang trabaho. Minsan na kami nagkita ni Hector na makasalubong ko siya sa mall. Sila pa rin ang asawa niya.
At ayon sa kanya ay nabigyan siya ng panibagong pagkakataon. Ngayon nga ay tahimik at masaya na ulit silang mag-asawa at lilipad na sa New Zealand upang doon na manirahan. Samantala si Gladys naman, ang huling balita ko ay hiniwalayan na ng asawa at pati ang mga anak niya ay galit sa kanya. Mula sa mataas na posisyon sa opisina, ay naghihirap na raw ito ngayon kaya bumalik na sa probinsya nito sa Mindanao. Kami naman ni Clay ay kasal na sa panahon na ito at magtatatlo na ang aming mga anak. Madam Venus, hindi madali para sa amin ng asawa ko na makalimutan ang malagim naming kinakaraan. Ang galit ay hindi ganoon kadaling mawala. Hindi madaling tanggapin na namatay ang pamilya namin sa malagim na paraan. Ang buhay nila ang nasakripisyo dahil sa tungkulin namin bilang manunugis at albularyo. Pero tinuro din sa amin ang pangyayaring iyon na hindi kadawagan ng ibaba ang aming mga armas at tumalikod. Ang piliin ng buhay na payapa at malayo sa gulo. Hindi namin alam kung may mga aswang pang natira sa bayan namin. Pero ngayon ay iniwan na namin na natitirang laban sa kamay ng Diyos na siyang higit na makapangyarihan sa lahat. Sa inyong mga tagapakinig, may experience din ba kayo na nagbakasyon kayong magkakaibigan at may nangyaring nakakatakot? Ikwento niyo naman sa comment section. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Nagmamahal, Kim.